Taong nakatadhana, taong nakatadhana. Iginiit ng kontratista na sabihin kung ano ang narito. Kayamanan ng dragon, pinipilit tayong maghukay. Ang sirang lugar ng konstruksyon na ito. Anong mga kayamanan ang maaaring mayroon? Kalimutan mo na, malapit na rin akong umalis sa trabaho. Naku! Nasa iyo ba kung mag-leave ka sa trabaho o hindi? Maglakas loob na maging tamad. Pwede nang umalis ang lahat sa trabaho. Patuloy mo akong hinahaluan. Kung maglakas loob kang maging tamad, tinanggal kita. Humph! Bah! Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ano ito? Tunay na dragon. Mapa ng kayamanan. Ang mapa ng kayamanan ng tunay na dragon ay kinilala bilang may-ari. Ang mga coordinate ng kayamanan ay otomatikong ina-update araw-araw. Pupunta ako. Ang mapa ng kayamanan na ito, hindi ba pwedeng totoo? Na-update na mga kayamanan ang mapa ng kayamanan ngayon. Kwintas na ginto, nagkakahalaga ito ng 20,000 yuan. Kwintas na ginto, nagkakahalaga ito ng 20,000 yuan. Kung susundin mo ang lokasyong geographical na ito, kung mahahanap mo talaga, kung ganoon, bakit nandito pa rin ako? Naku, pupunta ako. Maaari ring isama ang mapa ng kayamanan na ito sa katawan. Pag-access ng may pag-iisip. Sa kasong iyon, karaniwan ko itong itinatago sa aking katawan. Huwag mag-alala na baka matuklasan ka ng iba. Ang galing naman ng sanggol na to. Unahin ang mapa ng kayamanan ng tunay na dragon. Ipinakita ko na ang sanggol ngayon. Mga patnubay sa nabigasyon para sa mga mapa ng kayamanan. Nawala rito. Ha! May logo ng kahon ng kayamanan. Ang sanggol na nabanggit sa mapa ng kayamanan. Mukhang nakatago ito rito. Ito ay isang gintong kwintas na nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Katumbas iyan ng ilang buwan kong sahod. Tumanggap. Tay, matagal akong naghukay at wala akong nakita. Peke ba itong mapa ng kayamanan? Ito ay isang giba na nayon sa lungsod. Maaaring may gintong bagay na nagkakahalaga ng 20,000. Tay, hindi pwedeng ganito iyon. Isang gintong kwintas na nagkakahalaga ng 20,000. Ito ang katotohanan. Ha 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 ha. Ito ang katotohanan. Ito ay naging totoo. Ang lakas ng loob mo. Natapos ko na ang pagkain ko. Tinatamad ka pa rin dito. Naniniwala ka ba o hindi? Pakakawalan na kita ngayon. Hindi mo na kailangang bitawan ako. Pare, umalis ka na. Hoy, anong sabi mo? Ha 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 ha. Ikaw, nagugutom ka ba? Umalis ka na sa daan. Zhang Ming, sasabihin ko sa iyo kung ano. Kung maglakas loob kang umalis ngayon, pagpapaliban sa panahon ng konstruksyon ni Lao Tzu. Hiniling sa iyo ni Lao Tzu na magtayo ng isang construction site malapit dito. Walang trabaho, ikaw lang, maghintay na mamatay sa gutom. Kamatayan ng mga Ruso, kamatayan ng mga Ruso. Nagbenta ako ng gintong kwintas na ito. Hindi pa patay. Babaeng amo. Tumatanggap ba kayo ng mga kwintas dito? Basta't sanggol pa. Ako, si Wang Roland, ay tinatanggap ang lahat. Ang klasikong gintong kwintas na ito. Paano kung bigyan kita ng 20,000 dolyar? CJ. Ah,
Astig. Nakahukay lang ako ng kayamanan. Kaya mo naman ang mga ganitong pagkain. Tingnan mo ang mapa ng kayamanan at hindi pa ito na-update. Na-update na ang mapa ng kayamanan gamit ang mga coordinate ng kayamanan. Na-update na mga kayamanan ngayon. Relos na Rolex Green Water Ghost. Nagkakahalaga ng 80,000 yuan. Tunay nga, na-update na ito. Multo ng birding tubig. Nagkakahalaga ng 80,000 yuan. Bilisan mo. Hoy, huwag kang pumunta. Ikaw na migranteng manggagawa. Wala ka bang pera at gusto mong takasan ng utos? Hoy, wala akong pera. Mas marami ba akong natip sa'yo? Maligayang pagdating kay boss sa susunod. Kahon 888. Narito na. Ngunit, mukhang hindi pangkaraniwan ang tindahang ito. Ang ganitong klaseng Ginoo ay hindi angkop para pumasok. Gwapong lalaki, gwapo ka rito, gwapo, bayad ito. Halika at maranasan mo ito kasama ang aking kapatid na babae. Pasensya na, nagkamali ako. Gwapong lalaki, makinig sa iyo. Mukhang ito ang unang beses dito. Regular na lugar lang kami. Ang masahe sa paa ay napakakomportable. Walang makakaagaw ng anak ng tigre mula sa lungga ng tigre. Kalimutan mo na, ayusin mo na. Sinturon, dalhin mo ako sa 38. Tunay nga, nandito na ang sanggol. Gwapong lalaki, anong klaseng serbisyo ang gusto mo? Alin man sa dalawa. Gwapo, ang dami naming pakete. Mula 588 hanggang 9,988. Kahit anong presyo ay available. Ang tanging paraan ay para maranasan ito ng mga gwapo. Naku, hindi. Iyan, ako, mararanasan ko ang 588. Gwapong lalaki, ikaw talaga ang pumili. Hintayin mo ako sa kama na ito ng ilang sandali. Ate, magpapalit muna ako ng damit. Pumunta ka, pakiusap. Anong kayamanan ang maaaring nakatago sa silid na ito? Maaari ba itong itago sa ilalim ng kama? Relo. Ang ganda ng relo. Gayunpaman, ang relo na ito. Talaga. Rolex. Multo ng birding tubig. Gwapong lalaki. Gwapo, kumusta ang pananamit ko? Gusto mo man o hindi? Kumusta naman ang mga tao? Rolex Green Water Ghost. Ang ganda ng relo. Ang babaeng amo na iyan. Malaki ba ang halaga ng relo na ito? Hindi na kasing ganda ng dati ang presyo. Ngayon, ang Rolex Green Water Ghost ay bumagsak ng husto. 8,000 dolyar lang ang maibibigay ko sa iyo. 80,000. Ano sa tingin mo? 88,000 ay 80,000. Narito ang 80,000 dolyar. Password 68. Hindi ito ang unang pagkakataon na kapatid ko. Makipagkasundo ka sa aking wangruulan. Bakit mukhang kinakalawang ka pa rin? Hindi ko kilala ang gwapong lalaki. Ano ang pangalan mo? Ganoon. Ang pangalan ko ay Zhang Ming. Pero mga sanggol lang ang binebenta ko, hindi mga katawan. Tingnan mo, tinakot kita. Kailan ko sinabing bibilhan kita? Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Tandaan mo kung ano ang maganda sa hinaharap, mahal ko. Gusto mo bang pumunta sa kapatid ko para ibenta ito? Garantisado ng sister na ibibigay sa iyo ang pinakamataas na presyo. Okay. Tapos na. Masyado akong nakatulog kagabi. Mahuhuli na naman ako sa trabaho. Kay Lola, panahon na para ibawas muli ng foreman ang kanyang sahod. Hoy, hindi tama yan. Bumangon. Meron na ako nito ngayon, mapa ng tunay na kayamanan ng dragon. Pumupunta rin ako sa construction site para maglipat ng mga ladrilyo. Tingnan kung ano ang updated sa mapa ng kayamanan ngayon. Na-update na ang mapa ng kayamanan gamit ang mga coordinate ng kayamanan. Ginto ang ulo ng aso. Nagkakahalaga ito ng 1,000,000 dolyar. Milyong yuan. Kung gayon, mukhang ina-update palagi ang treasure map, baby. Mas magiging mahalaga ba ito?
Hoy! Dapat nasa construction site na ito ang head goal. Hoy, anong ginagawa mo? Magtanong ka lang sa loob. Ginoo, dito po ako nagtatrabaho. Huli na, napakalaki ng construction site na ito. Hindi bababa sa ilang daang tao. Ang isang taong nakatingin sa pinto ay hindi dapat matandaan. Ano ang sinabi mo? Nandoon ka sa loob. You thought. Sir, dito po talaga ako nagtatrabaho. CJ, itong construction site na ito, mahigit 1 taon na, 3 lang ang tao doon. Naghahanap ka ba ng trabaho? Pumunta ka sa ibang construction site para tumingin. Ang sanggol ay nakatago sa construction site na ito. Paano ko mahahanap yon nang hindi pumapasok? Hindi, tiyuhin. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sabi mo may shutdown dito. Bakit pa rin nasusulat ang tungkol sa recruitment? Anong klaseng trabaho ang nire-recruit mo? Nangre-recruit ba iyon ng mga aktor? Mag-recruit ng mga aktor? Sino-sinong mga aktor ang nire-recruit para sa construction site na ito? Gumawa ng skit. Ano ang dula? Masyado akong may karanasan. Naku, mahal ko. Kung gusto mong malaman, pumasok ka at magtanong, malalaman mo. Pwede kang pumasok kung gusto ka niya. Sige, CJ. Hoy, sandali lang, bata. Sige, wag mong pag-usapan ang pag-arte. Nakikita ko. Salamat po, Ginoo. Pinuno. Ano ba yung sinisigaw mo? Narito ang kaluluwa. Naantala ng net ang tulog ko. Pasensya na. Gusto kong magtanong. Nag-hire ka pa rin ba dito? Magiging isda ba ito? Magpabaya. Ang mga isdang may amag ay mga dayuhang manggagawa. Nagkukunwaring nagtatrabaho sa construction site na ito. Gagawin ba? Magkunwaring nagtatrabaho. Naiintindihan ko. Mamamatay na ang bahay na ito. Natatakot na ang may-ari na bumili ng bahay ay gumawa ng gulo. Maghanap ng taong magpapanggap na nagtatrabaho. Pagkilos para lokohin ang may-ari. Kung ganoon, magaling talaga ako dyan. Pinuno, sabi ko sa'yo, nasa ibang construction site ako dati. Mukhang abala iyan. Mainit araw-araw, pero huwag ka lang mabuhay. Hahaha. CJ, ang gusto mo lang ay magmukhang maganda. Hayaan ang mga kawawang may-ari. Akala ko hindi pa tumigil ang construction site natin. Pinangarap kong maisara ko ang bahay doon. Hahaha. Mga kawawang developer na ito. Nakakasama talaga. Hoy, maghanap ka ng gamit. Magkunwaring nagtatrabaho. Sige, salamat, Pinuno. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito ng maayos. Hindi. Maglalaro ako ng maayos. Narito na. Paghuhukay. Naku, boss. Pasensya na. Hinayaan kitang magpanggap na nagtatrabaho rito. Ano ang pinaghukay mo rito? Hindi ka lang talaga magaling maglaro dito. Ano ang pinaghukay mo rito? Pasensya na, boss. Ayoko nang palakasin pa ang ingay. Nakikita ng lahat sa labas na ang aming construction site ay. Nagmamadali ka ba na maabot ang deadline ng konstruksyon? Hindi ko inaasahan na darating ka. Hoy, CJ, hindi naman sa nagsusumikap ka. Hindi mo rin ako pwedeng batuhin ng dumi. Tigilan mo na ang paghukay dito. Naghukay ka rito. Mag-backfill ako. Pumunta ka. Maghanap ng ibang kagamitan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dingding tits. Gumawa ng ingay, ipaalam sa mga tao sa labas. Hindi pa rin tumitigil ang aming construction site. Naiintindihan mo ba? Sige, CJ. CJ. Kumusta ang nangyari? Paano mamuno? Medyo nasa daan ang bata, hahaha. Iyan ang boss, sinanay mo ng mabuti. Hoy, hahaha. Magandang libo. Mukhang hindi ito gagana sa araw. Sa gabi lang ako makakapaghukay. Ginto ang ulo ng aso. Uy, parang hinukay na. Hindi natutulog ang bata mo. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo rito sa kalagitnaan ng gabi? May sanggol ba dito sa ilalim? Hindi, boss Luke. Akala ko naghukay ako ng butas sa araw. At patuloy lang akong nakaramdam ng sama ng loob tungkol doon. Hindi makatulog. Hindi ba't pagpupuno ito ng hukay? Sinabi mo ulit, sa oras na ito, dapat mayroong kalsada ng may-ari. Pakinggan ang aming construction site. Nandito ako araw at gabi para makipagkwentuhan. Hindi ba sila panatag? Maganda iyan. Magandang libo. Bibigyan kita ng 100 pa kapag nagawa mo na. Salamat po, boss. Dahan-dahang lumakad ang boss. Dahan-dahan lang, boss. Ginto na ulo ng aso na nagkakahalaga ng $1,000,000. Muntik na niya itong makita.
Natagpuan ko na ang dog head gold. Pupunta ako. Napakalaking ulo ng aso na ginto. Sister Rulan. Ipapakita ko sa iyo ang aking malaking sanggol. Anong malaking sanggol ang mayroon ang kapatid na si Mingming? Ito si Ginoong Zhao. Hindi siya tagalabas. Kung mayroon man, sabihin mo lang. Ipapakita sa iyo ni Sister Rulan ang sanggol. Rulan, sa tingin ko, masyado ka lang approachable. Isang taga-probinsya. Sirang bag lang yan. Ano kayang meron, Sinta? Mag-ingat na huwag madumihan ang iyong mga kamay. Hindi ko naman sinabi yan, Ginoong Zhao. Ano ba kasing laman ng bag ko? Hindi mo pa ito nakita. Paano mo masasabing hindi ito isang sanggol? Isang migranteng manggagawa sa kanayunan. Ano pa ang maaaring ilagay sa isang supot ng pataba na urea? Ilang labanos at repolyo lang. Kapag talagang namimiss namin ang iyong bansa, yung mga walang kwentang bagay, ikaw, Zhao Fumin, huwag mong maliitin ang kapatid kong si Mingming. Nakuha ko na sana sa kanya dati. Nakatanggap ako ng 2 kayamanan. Talaga? Dahil sinabi ito ni Roland. Pagkatapos ay titingnan ko, anong sanggol ang nasa loob mo? Ginto ang ulo ng aso. Napakalaking ulo ng aso na ginto. Ito ang unang beses na nakita ko si Zhao. Bihira. Bihira. Zhao. Ang urea bag na ito mula sa ating mga migranteng manggagawa. Maliban na lang sa maaari itong paglagyan ng labanos at repolyo. Maaari ka ring mag-empek ng gintong ulo ng aso. Sabihin mo, maaari ring paglagyan ng atin itong urea bag. Mga damit at kumot. Siyempre, mayroon ding mga kinabukasan at pangarap. Naku, mahal ko. Tama ang kapatid ni Mingming. Ang bag na ito, kaysa sa mga luxury days bags ko, madaling gamitin, nakapack pa, at mahinahon pa rin sa labas. Tama si Roland. Kasalanan ko lang kung bakit masyadong mapagkunwari si Zhao. Minamaliit ko ang kapatid na ito. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka. Hindi kailangan. Zhao. Sana sa hinaharap, huwag mong husgahan ang mga tao batay sa kanilang panlabas na anyo. Lumabas. Para sa ating mga kapatid na migranteng manggagawa. Maging magalang. Hoy, iyon ay iyon. Hoy, Zhao. Pero ibinenta ito sa akin ng kapatid kong Mingming. Zhao Fumin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba iniisip? Itong kapatid. Ang piraso ng gintong ulo ng aso na ito. Paano kung ibenta mo na lang sa akin? Nagbibigay ako ng 1 milyon. Zhao Fumin, anong ibig mong sabihin? Ako ay 1 milyon. Zhao Fumin. Ano ang ibig mong sabihin? Pag nanakawan mo ba ako? Roland, gustong-gusto ko talaga itong dog head gold na ito. Hoy kapatid na Mingming, sabi mo dati, ano nang meron dyan, mahal? Ibinenta silang lahat sa kapatid ko, di ba? Bibigyan din kita ng 1 milyon. 1 milyon. At isa pang Mercedes-Benz Biggie. Ano sa tingin mo, Zhao Fumin? Sinasadya mo ba akong kalabanin? Roland, ang kasunduang ito na ang pinakamataas na bidder mula pa noong unang panahon. Hindi mo alam yan, di ba? Ikaw, pero Mercedes-Benz lang ang meron ako. Paano ito maihahambing sa Biggie? Pasensya na, Ginoong Zhao. Tungkol sa kotsing iyon, gusto ko pa rin ito. Sister Rulan Tsi. Ayos lang, Kuya Zhang. Nirerespeto ko ang desisyon mo. Ayoko nito, hindi si Sister Rulan. Ikaw ay nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Alam kong mabait ka sa akin. Kontento na ako. Ang sanggol na ito, ibibigay ko ito kay Ginoong Zhao. CJ, magandang ideya. Salamat kong kapatid na Zhang. Kumusta naman ang card na ito? Mayroong 1 milyon. Narito na, mga susi ng kotse. Kumusta naman ang kotse? Nakapark ito sa labas. Ate Roland, huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kung mahanap ko pa yan sa susunod. Ang galing naman ng sanggol mo. Ihahatid ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Panatilihin ang sukli. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Hindi mo ba suot yan? Ang ganda ng mapa ng kayamanan na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa loob lamang ng ilang araw. Ako si Zhang Ming, mula sa isang migranteng manggagawa, naging isang pagmamaneho ng Mercedes-Benz G. Lalaking may milyon. Medyo promising ito. Umuwi ka at igalang ang iyong mga magulang. Iligtas mo sila sa pag-aalala sa akin. Diyos ko. Malaki ang kotsing ito. Ang galing. Ang galing. Ang aming na yon, hindi pa nakapunta rito. Paano naman ang ganito karangyang kotse? Bakit nakaparada ang kotseng ito? Gawa ni Lao Zhang. Maaari kayang galing ito sa bahay ni Lao Zhang. Sa isang construction site sa lungsod, ang lalaking naglipat ng mga ladrilyo. Paano iyon posible? Ang anak niya ay nagtatrabaho sa construction site. Walang kakayahan ang utot. Bato 88,888. Hindi 88,888. Ito ang bahay ni Lao Zhang. Zhang Ming, ang batang iyon. Hindi ko sinabing ikaw. Bulag ka ba? Naku, mahal ko.
Naku po, ang batang iyon talaga, Zhang Ming. Bato 88,888. Bumalik ako para makita ka. Naku Ming, bakit ka bumalik? Nanay, hindi ko ba kayo na-miss dalawa? Bumalik ka para makita ka. Naku, mahal ko. Ano ang ginagawa mo pagbalik mo? Hindi magandang maglipat ng mga ladrilyo sa lungsod para kumita ng pera. Sa pagkakataong ito, net na pag-aaksaya ng pera sa kotse. Tatay, sa pagkakataong ito ay nagmaneho ako pabalik. Ang kotseng ito ay pagmamay-ari ng anak ko. Ang iyong sasakyan, ano? Sa anak mo ba ang nagmaneho ng kotseng ito? Nakikita kita, talunin ang namamagang mukha at gawin ang matabang lalaki. Ito ba ay isang inuupahang kotse? Tama iyan, dapat inuupahan. Tinatanong kita, anong problema mo, bata? Ang ganda ng kotse. Magkano ang renta nito sa isang araw? Bakit ka ba nasusunog ng ganito? Mawawala ang mukha ng pamilya Zhang. Akin talaga itong kotse, tay. Zhang Ming, hindi iyan ang sinabi ni tita tungkol sa iyo. Kaya nagtatrabaho ka sa lungsod. Magkano ang kinikita mo? Kaya mo bang bilhin ang kotseng ito? Tingnan mo itong sira-sirang bahay at bakuran. Ako ay lahat. Nahihiya ako. Hindi naman ako nasa bayan. Ang anak ng manager. Maliit na kotse lang ang dala niya. Ikaw, pwede ka lang magpanggap dito. Tama iyan, Zhang Ming. Kung mayaman ka talaga, paggalang sa magulang sa iyong mga magulang. Magtayo ng bahay para sa iyong pamilya. Ano ang kinukuha mo? Tiningnan ko ang bulsa niya. Huwag mong sabihin sa akin. Hindi siya kamukha ko. Ang anak ng isang manager. Nakaraang buwan, inilipat lang sa akin. 1,000 piso na baon. Tama, nanay at tatay. Tama sina Chazhao at Chali. Ang aming villa. Kailangan talaga itong takpan. Villa. Ang galing talaga ng batang to. Ano ang dapat sakupin? Kunin ang takip. Hoy, nanay at tatay, ganoon ba? At ako, ipapadala ko muna sa iyo ang 1,000,000 baon. Iingatan mo ang mga bulaklak. Yo, 1,000,000 pa rin. Pupunta ka ba sa libingan para magsunog ng mga perang papel? Mga tunay na walang kwentang inapo. 1,000,000 yuan. Iyan ay 1,000,000. Itong si Zhang Ming, 1,000,000 talaga siya. Mas mabuti ito kaysa sa iyo. Mas maraming pera ang anak na nagtatrabaho sa bangko. Ano? Ang ina ni Zhang Ming, dapat umuwi na rin ako at magluto. Mauuna na ako. Anak na lalaki, hindi natin kailangang magpagawa ng bahay natin. Ang perang ito, itinatabi mo pa rin ito para pakasalan ang iyong asawa. Ming, tama ang tatay mo. Ititipid mo ang perang ito. Magpakasal sa isang asawa. CJ, hindi muna namin itatayo ang bahay na ito. Ganoon ba? Bibilhin ko ang mga ito para sa iyo. Ang probinsyang ito, pinakamahal. Ang pinakamarangyang villa. Bilhin din ang buong probinsya. Ang pinakamahal at pinakamarangyang villa. Magkano ang magiging epekto niyan sa akin? Nagtanong-tanong ako, parang sinasabing, 100,000,000. Itong 100,000,000, 100,000,000. Magkano ang butil na ibinebenta niyan? Magkaroon ng mapanang kayamanan. Ang pagkita ng 100,000,000 ay usapin ng oras. Kailangan kong bumili ng malaking villa. Hayaan mong lumipat ang mga magulang ko sa lungsod. Magkaroon ng magandang buhay. CJ, bumalik muli. Napanood ko rin ito. Magmadali kang bumalik sa lungsod. Kumita ng maaga. Magpakasal ng maaga. Ibalik mo yan para sa akin at sa nanay mo. Tingnan mong mabuti. Mas malakas kaysa sa kahit ano. Anong asawa ang pakasalan? Pagkatapos ng kasal at pag-aaksaya ng ating pagkain. Hoy, ikaw na bata, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang magulang na iyon. Pagkatapos ay babalik muna ako sa lungsod. Pagkatapos kong bilhin ang villa, babalik ako para sunduin kayong dalawa kung ganoon. Muntik ko nang makalimutan. Mapa ng kayamanan ngayon, ano ang na-update? Na-update na mga coordinate ng mapa ng kayamanan. Na-update na mga kayamanan ngayon. Perlas ng gabi, halaga 2,000,000 yuan. 2,000,000, mapa ng kayamanan. Nagiging kahanga-hanga ka na. Sundan ang mapa ng kayamanan. Perlas ngayong gabi, dapat nandito na iyan. Naku, hindi. Napakagaling pumili ng lokasyon ng mangingisdang ito. Tama lang ito, nakaupo sa harap ng gabing ito, nangingisda ng perlas. Mukhang, sandali lang ang kaya kong hintayin para sa kanya. Naku, hindi. Nandito na ang kuya na ito. 2 oras nang nangingisda. Wala talaga akong balak umalis. Kailangan kong makaisip ng paraan. Sila. Hindi ka maganda tingnan. Mukhang ito ang hukbong panghimpapawid ngayon. Ano ba ang pinagsasabi mo? Marunong ka bang mangisda? Sige, maglaro. Ako, nagsasabi ako ng totoo.
Anong katotohanan? Masasabi ko sa iyo, nakahuli ako ng malalaking isda. Kilala bilang emperador ng pangingisda sa ikawalong antas. Talaga, ang emperador ng pangingisda sa ikawalong antas. Tayo ngayon dahil masyadong mataas ang temperatura ng tubig, masyadong malakas ang hangin, o hindi ba maganda ang lokasyong ito? O busog na ba ang isda? Naku po, hindi maganda ang posisyong ito sa pangingisda. Gaya ng inaasahan sa isang emperador ng pangingisda na nasa ikawalong antas. Ang buod na tanong na ito, hanapin ang pinagmumulan ng problema. Syempre, magpapalit ako ng posisyon ngayon. Nakita mo ba? Uy, tulungan na kita. Uy, sige, salamat. Gusto kong sabihin, kailangan mong piliin ang lokasyon. Mag-ingat, madaling makita ang lugar na ito. Gaya ng inaasahan sa posisyong pinili ng emperador ng pangingisda sa ikawalong antas. Lalaki, may sasabihin ako sa iyo. Ang pangingisdang ito, narito ang bagay. Binata, bobo ka ba? Ako ay isang emperador ng pangingisda sa ikawalong antas. Wala kang mahuling isda doon. Nanghuli ka ng isda gamit ang iyong mga kamay lamang. Makakahuli ka ba ng isda? Naku, mahal ko. Hindi ba't ito ang perlas ng gabi? Ano ba sa tingin ko to? Isa itong tahong. Tahong. Mapa ng kayamanan, perlas ng gabi, hindi ba dapat nasa tahong ito? Ang bagay na ito, marami naman sa maliit, walang kwenta, ilagay mo sa harap ko, hindi ko man lang ito kinukuha. Sanggol ka pa rin, ang tahong na ito, wala talagang kwenta, pero ang mga bagay sa loob nito ay may halaga. Ano ang nasa loob? Ano ang naroon? May mga perlas, tama ka. Ngunit, dito, ito ay isang kayamanan na higit pa sa mga perlas. Binata, sa tingin ko, baliw ka sa pera. Ibalik ang mga perlas. Walang laman dito kundi tayo. Mayroon ka ba? Buksan mo at malalaman mo. Nakakaantala ito sa aking pangingisda. Gabi. Gabi. Perlas ng gabi. Pupunta ako. Paano iyon posible? Bakit nga ba talaga may perlas sa gabi? Hahanapin ko si Sister Rulan. Ibenta ang perlas ngayong gabi. Naku, mahal ko. Ang kanyang lola. Bababa rin ako para manghuli ng tahong. Sister Rulan. Kumusta ang nangyari? Hindi ba't mahalaga ang sanggol na ito? Naku, mahal ko. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Ano pa ba sa tingin ko iyon? Hindi ito. Ordinaryong basag na perlas ng tubig tabang. At dumating ka ba ng hating gabi? Hindi ka tinatrato ng masama ng ate. Bibigyan kita ng 800 dolyar. 800! Sister Rurulan, tingnan mabuti. Ano ang makikita? Lumaki akong nagsasaliksi. Ito, ang perlas na ito, hindi maaaring magkamali. Anong meron? Kung gusto mo, kulang pa. Sabi mo may presyo. Ibinibigay ito sa iyo ng kapatid na babae. 2 milyon. Paano 2 milyon? 2 milyon. Zhangming, ikaw. Binentahan mo ako ng 2 milyon. Niloloko mo ba ako? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Zhangming, tinatrato kita na parang kapatid. Sa tingin mo ba ako, si Wang Rulan? Isa siyang malaking tanga, di ba? Hindi. Sister Rulan, hayaan mong ipaliwanag ko. Ganoon ba? Patutunayan ko sa iyo. Hindi ako tumitingin. Ano ang gusto mo? Huwag pumunta rito. Pumunta ka at buksan ang ilaw. Ano ang gusto mo? Huwag pumunta rito. Pumunta ka at buksan ang ilaw. Sister Rulan, tingnan mabuti. Ako ito. Sanggol ba ito? Hindi ako mukhang hindi ako. Ito ba ang perlas ng gabi? Perlas ba ng gabi? Kumusta naman si Sister Rulan? Maganda ba ang itsura nito? Nagkakahalaga na ba ito ng 2 milyon ngayon? Sister Rulan, halikan mo ito. Hindi mo kaya. Bigyan mo ako ng wala pang 2 milyon. Naku, mahal ko. Bibigyan kita ng 3 milyon. Ano? Sister Rulan, napaka-atmospheric mo. Ikaw na lalaki. Natakot ako sa kapatid ko kanina lang, tumalon ka. Hindi ko inaasahan. Romantiko ka ba talaga? Sister Rulan, ginawa ko rin. Pangunahin dahil sa kawalan ng pasensya. Gusto kong patunayan sa iyo na ito ang perlas ng gabi. Kaya ko pinatay ang mga ilaw. Bubuksan ko na ang mga ilaw ngayon. Huwag buksan ang mga ilaw. Huwag buksan ang mga ilaw. Hindi ba medyo madilim? Ngunit, iniisip ng kapatid, sakto lang ang atmosfera ngayon. Hindi mo ba gusto? Medyo takot ako sa dilim. Huwag kang matakot. Nasaan ang ate ko? Napakaliwanag. Sister Rulan, kung ayos lang, babalik muna ako. CJ, Sister Rulan, mauuna na ako. Ako, ibig kong sabihin, kung ayaw mong pumunta, maaari ka ring manatili. 3 milyon, huwag mong kalimutang ibigay sa akin. Naku, mahal ko. Naku, mahal ko. Masarap siguro matulog mag-isa.
Hindi ko lang kilala si Sister Roland. Kailan ko kaya ito mailalagay? Ilipat mo sa akin ang 3 milyon. Sa ganitong paraan, bibili ako ng villa. Isang hakbang papalapit. Raspi 3,000,000. 3 milyon. Inilipat ito sa akin ni Sister Roland. Kailangan kong magmadali. Tingnan ang mapa. Ano ang updated ngayon? Na-update na ang mapa ng kayamanan gamit ang mga coordinate ng kayamanan. Na-update na mga kayamanan ngayon. Ang pinakamahusay na anak na babae na may edad na 1 siglo ay pula. Nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Mukhang 5 milyong anak na babae na pula. Ayan na. Kung hindi ka magsusuklay ng buhok mo, hindi ka maghugas ng mukha mo. Ikaw ang maruming itlog na tamad. Gumulong. Ang lumang bahay na ito, hindi naman pwedeng kanya iyon, di ba? Kahit ano, kahit gaano pa. Gayunpaman, ako, si Zhang Ming, ay kayang-kaya ko na ngayon. Dinurog ng ilang ang palayok, mga alibughang bagay. Tamad ka. Umuwi ka na at bumili ng gatas. Ano ang ginagawa mo? Para sa mga biro, sasabihin ko sa iyo kung ano. Mayaman ang aking mga ninuno. Sumunod bago. Ako ang batang Panginoon. Magsaya ka sa akin. Tama. Uy, sabi ko Young Master. Sa iyo ba itong lumang bahay na ito? Siyempre, akin yan. Hoy, bakit mo ito tinatanong? Ikaw, ipinagbibili ba ang bahay? Pasensya na. Ako. Gusto kong bilhin ang bahay mo. Tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. Luma at sira-sira na ang bahay. Sinong tanga ang bibili ng bahay ko? CJ. Maglaro ka. Minsan hindi. Makinig ka sa akin. Sabihin ang sasabihin. Tamad ako. Hindi tanga. Marami akong pera. Gusto kong bumili ng isa. Basta kung ano ang suot mo. Parang mga migranteng manggagawa sa lungsod. Magkano ang pera na kaya mong makuha? Hindi kayang magmukhang maganda ang mga tao. Hindi masukat ang tubig dagat. Tingnan mo yan. Ang malaking Mercedes Yi. Kotse ko yan. Pagkatapos ikaw. Magkano mo bibilhin ang bahay ko? Batang Panginoon, magkano ang gusto mo? 100,000. 100,000 ang bibili ng bahay na ito. 5 milyong halaga. Ang pinakamahusay na anak na babae na may edad na 1 siglo ay pula. Kumikita ng maraming pera ang tanzis. 100,000. Hindi. Napakagandang kotse ang dala mo. Hindi man lang umabot ng 100,000 dolyar. Sabihin ang totoo. Ang kotseng ito ay pinaupahan ko ito. Naku, mahal ko. Ano ang gagawin mo? Magkano ang binayaran mo para sa bahay ko? Marami 50,000. 50,000 ano sa tingin mo? Hoy, hindi. Hindi ipinagbibili ang bahay na ito. Binata, 50,000 dolyar. Huwag kang bibili ng lumang bahay na ganito. Ito, tama, mukhang. Kailangan kong taasan ang presyo. Pinuno ng nayon. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Bakit hindi niya mabili ang bahay ko? Pwede ko ibenta ang bahay ko kung gusto ko. Wala kang pakialam. Kaya ikaw ang pinuno ng nayon? Pagkatapos sabihin mo sa akin, ang bahay na ito, marami at bakit hindi ko mabili? Ang bahay na ito ay daan-daang taong gulang na. Mga mahahalagang bagay sa loob. Hayaan mong ang alibughang bagay na ito. Ubos na ang benta. Kaya walang silbi na bilhin mo pa yan. Kung talagang kailangan mo ito, gusto mo ba ito? Pumunta ka sa bahay ko. Ang isang inzi ay, pumunta ka sa bahay ko. Meron din ako nito. Punta ka sa bahay ko para tingnan mo. May bahay ang pamilya ko. Mas mahalaga pa kaysa sa lumang bahay na ito. Magandang ideya. Galit ka sa akin. Buksan mo ito para sa akin. 40,000. 40,000 ibebenta sa iyo ang bahay na ito. Kung gayon, pirmahan natin ang kontrata ngayon. Isang lumang bahay at 40,000. Isang malaking kawalan ng katarungan. Ang sirang bahay na ito, hindi mabubuhay. Wala namang silbi kung bibilhin pa. Nakikita ko ito. Tama ang pinuno ng nayon. Isa siyang malaking kawalan ng katarungan. Yamanin, yumaman. Naghugas ng buhok. Heto na. Alam din ng mga tamad kung paano maghugas ng buhok. Anong buhok ang hinuhugasan mo? Pupunta siguro siya sa bayan. Naghahanap ng batang babae. Mamaya, kailangan ko ulit ito. Lumang bahay. Nahanap mo ako sa lalong madaling panahon. Madaling sabihin ang isyu ng presyo. Pinuno ng nayon ng sing-sing-sing. Sa susunod na kailanganin mo, tutukuyin ko kung paano kita mahahanap pagkatapos. Hoy, dalawang nakatatandang kapatid. Ano ba ang problema, boss? Ano na ang meron? May trabaho ako rito. 200 dolyar kada araw. Gagawin mo ba o hindi? 200,000 dapat gawin. Ano ang buhay, boss? Hoy, dito mismo. Tara na. Amo, ano ang pinaghukay mo rito? Maghukay ng bodega ng kamote. Dito sa ibaba, naglibing ng ilang garapon ng alak. Alak, kanan. Dito sa ibaba, ngunit may 5 templo. Ang pinakamahusay na anak na babae na may edad na 1 siglo ay pula. Kapag naghukay ka, pero mag-ingat ka sana. Amo, tigilan mo na ang pagbibiro sa amin. Naku, mahal ko. Ibigay mo na lang ang pera. Tara na, tara na. Kaya itong batang ito, kung talagang mahilig ka sa alak dito, hindi ba siya kumikita ng malaki? Naku, mahal ko. Kumita ng utot. Anong klase
klaseng alak ang nagkakahalaga ng 10,000? Kahit maghukay pa ito. Walang silbi, walang silbi. Why ito? Hindi pwede. Kung talagang ulitin mo, iyan ay isang pulang anak na babae na isang siglong gulang. Hindi mo naiintindihan. Nagtrabaho na ako dati sa malalaking lungsod. Sa bayang ito, puro alak mula sa ibang bansa ang gamit nito. Mahalaga ang alak mula sa ibang bansa. Paghila ng tawag, sa bagay, mas malala pa pala ang lasa nito kaysa sa ihi ng kabayo. Nakainom ka na ba? Tiyak, $200. Paano naman ang bote? Hoy, amo, ito. May alak, aray naman. Ako, okay. Pukain mo ito para sa akin. Pukain mo ito para sa akin. Ilagay mo na lang dito. Okay. Okay. Salamat po, boss. Ang magandang alak na ito ay hinukay. Pero saan ako makakahanap ng mga customer? Tama iyan. Marami at mahahanap mo si Sister Roland. Marami at tulungan ako ni Sister Roland na makahanap ng mga customer. Why, Sister Roland? Naku, mahal ko. Tinawagan ako ng kapatid ni Mingming. Mabilis akong nagdala ng tao rito. Ang amo na ito ay, hindi ba't sinabi mong may ibibenta kang alak? Siya ang boss na sigo ng M Grand Winery. Roland, tingnan mo kung ano ang lugar na ito. Gusot na bahay. Bakit mo ako dinala rito? Boss Go, wag kang mag-alala. Kahit medyo sira-sira ang bakuran na ito. Tingnan mo muna ang alak. Opo, Boss Go. Tama si Ate Roland. Bakit hindi mo muna tingnan itong alak? Ikaw na taga-probinsya. Anong masarap na alak ang maaari mong inumin? Roland, tara na. Naku, Boss Go. Bakit ka nagmamadali? Nagsasabi ng totoo si Roland. May isa pa sa bayan ng Mao. Dose-dose ng mga katiting ng lumang alak. Hinihintay ko na siya sa atin ang mga paninda. Kung mahuli man, natatakot akong hindi ko ito mag-grab. Naku, Boss Go. Ano ba yung amoy na iyan? Napakabangong alak. Ang sarap naman ng alak na to. Magandang alak. Boss Go. Ikaw ay... Huwag kang mag-alala, pumunta ka. Dapat mong ubusin ang alak na ito sa loob ng 100 taon. Bihira talaga, eksakto. Ilang bote na ba ang meron ako? Iyon lang, hula ang pinakamahusay na anak na babae na isang siglong gulang. Naku, sabi ko lang, ito ay galing kay M. Grand. Boss Go, gaano karaming alak ang mayroon ka? Kayang kainin ni Boss Go yan. Nakababatang kapatid na lalaki. Mayroon kang 5 garapon ng alak sa kabuuan. Isang garapon na may 1 milyon. Paano kung 5 milyon ako para sa iyo? 5 milyon. Boss Go, anong alak ang napakamahal? Roland, ang alak na ito ay banayad at mayaman. Gawing adik ang mga tao dito. Sa matagal na amoy ng alak, hindi mapaghihiwalay. Kung kaya mong humigo, dapat nitong gawing parang nawala sa Wonderland. Kalimutan ang mga problema ng mundo. Napakagandang bagay dito. Sayang at hindi ko matikman. Kaya nga, Boss Go, 4 na garapon ng alak. 5 milyon. Alisin mo na kung pumayag ka. Mabuting nakababatang kapatid. Aayusin ko ang sasakyan para maihatid ang alak. Maraming salamat, nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Kung gayon, bakit mo itinatago itong garapon ng alak? Sister Roland, marami at hindi ba't sinabi mong gusto mong subukan? May puso ang kapatid na si Mingming dahil napakabait ng kapatid ko sa kapatid ko. Kung gayon, bumalik tayo. Maglasing. Sister Roland, pinalabas mo ako. May iba pa akong gagawin. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Ininom ko rin itong alak. Bukas din ang silid. Hindi ka naman pwedeng maging ignorante, di ba? Sister Roland, maghahanap ako ng kayamanan. Kailangan ko nang lumabas at hanapin si baby. Mabuting sanggol. Mabuting sanggol. Sister Roland. Anong problema? Ano ang sinabi mo? Ano ang ginawa mo kagabi? Nandoon ako kagabi. Hinahanap ko ang anak ko kagabi. Hoy, hindi. Sister Roland, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Parang kagabi lang. Hanapin. 2 sanggol. Sister Roland. Unang beses. Bale, wala. Unang beses ko rin, hindi rin nagdurusa si Sister Roland. Ngayon, kailangan mo munang hanapin ang sanggol. Kumita ng pera. Na-update na ang mapa ng kayamanan gamit ang mga coordinate ng kayamanan. Na-update na mga kayamanan ngayon. Itim na kahoy. Halaga 10 milyong yuan. 10 milyon. Mukhang. Kailangan ko lang mahanap ang itim na ito. Bumili ka na lang ng vilya mula sa akin. Isang hakbang papalapit. Mukhang. Ang itim na kahoy na ito, dapat nasa bakuran na ito. Pupunta ako. Anong uri ng kahoy ito? Bakit parang mas matigas pa ito kaysa sa palakol? Oso ng lola, anong kahoy ang sobrang tigas? Ito ba ay piraso ng kahoy? Itim na itim ito. Tiyo, hindi maputol.
ang panggatong na ito, hindi na pwedeng putulin. Binata, ano ang ginagawa mo? Bakit ka napunta sa bahay ko? Tio, ako na. Nagkataon na ako ay. Bumili ako ng lumang bahay 2 araw na ang nakalipas. Paggalagala, pumili at pumili. Hindi ito lumiliko. Hindi ba ito para sa iyo? Binata, nandito ako. Pero hindi. Magandang kahoy para sa mga girder. Nagpuputol ako ng kahoy. Ikaw, pumunta tayo sa ibang bahay para tingnan. Hoy, tiyuhin. Ano ang ginagawa mo? Kung sakaling tamaan kita, ako si Hanlauhan. Hindi kita mababayaran. Hindi, tiyuhin. Ang piraso ng kahoy na ito, sa tingin ko ay maganda naman. Gusto ko itong bilhin bilang isang girder. Binata, hindi ko sinabing ikaw. Tingnan mo itong piraso ng kahoy. Itim ito. Tiyak na hindi ang kahoy na ginamit bilang biga. Mahirap magsunog ng panggatong. Kita mo, ang piraso ng kahoy na ito. Puputulin mo ito at susunugin bilang panggatong. Kung gayon, maaari mo rin itong ibenta ng direkta sa akin. Binata, hindi tiyuhin. Hindi ko ibebenta sa iyo. Tiyo habang buhay. Hindi kailanman nanloko ng kahit sino. Makinig sa tiyuhin. Pumunta at pumili ng isang magandang piraso ng kahoy. Malaking bagay ang pagpapatayo ng bahay. Hindi ka kayang saktan ni Tiyo. At ako, gustong-gusto ko talaga ang piraso ng kahoy mo. Kumusta naman po ito, Ginoo? Ang piraso ng kahoy na ito. Nagbayad ako ng $1,000 dolyar para dito. Higit pa o mas kaunti. $1,000 $1,000 lang tiyuhin. Gayunpaman, ang panggatong na ito. Mahahak mo rin ako. Kapag nasusunog ang panggatong, binili ko ito sa halagang $1,000. Lumabas ka na ngayon. $1,000 hindi. Ako ay $20,000. Ayos lang ba yan? Binata, mas nagiging katawa-tawa ito. 20,000. Bakit hindi mo sabihing 100,000? CJ, 100,000. Magnegatibo 100,000 tayo. Tiyuhin, sa aking bank card, mayroong $100,000. Binili ko ang piraso ng kahoy na ito. Binata, ikaw ay, gusto mo ba talagang bilhin to? Kung gayon ay gagawin ko. 50,000 lang ang piraso ng kahoy na ito. Nagkakahalaga ito ng $100,000. Ganap na halaga. Aray, binata, napakabait mong tao. Tiyuhin na iyon. Iyon lang. Deal ba yan? Kinuha mo na ba itong bank card? Ang kahoy ba na ito? Magpapakuha ako ng isang tao para hilahin ito palayo. Okay. Pero ito muna ang uunahin ko. Saan pupunta ang itim na itim? Zhao Fumin. Hindi siya ang huling beses. Ang taong bumili ng gintong ulo ng aso ko. Naghahanap siya ng itim na itim sa Moments. Mayaman siyang tao. Ipadala ito sa kanya. Iwan mo na lang dito. Zhao. Nandito ba si Ginoong Zhao? Hoy, ano ba ang sinisigaw mo? Ito ang Fumin Company. Hindi palengke ng gulay. Nandito ako para hanapin ka, Ginoong Zhao. Naglilipat ka ng mga ladrilyo sa isang construction site. Ano ang hinahanap mo sa amin, Ginoong Zhao? Hindi malaya, sige Zhao. Mayroon akong magandang balita. Sabihin mo kay Ginoong Zhao. Problema sa pag-akomodasyon. Magandang balita. Zhao. Nakapunta ka na ba roon kamakailan lang? Bumili ng ebony ng may malaking halaga. Meron ako nito. Ano, meron ka niyan? Sabi mo, itong lacquer na itim na bulok na kahoy. Itim na itim ito. Tama, talaga. Milyon-milyon ang halaga nito. Bata, sasabihin ko sa iyo kung ano. Ang piraso ng bulok na kahoy na ito. Ilagay ito sa kanayunan para panggatong. Walang may gusto. Paano mo ito tinanggap? Lokohin mo kami, Ginoong Zhao. Ang lakas ng loob mo. Kumusta naman ang isang ito? Itim na itim ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pinayagan mong lumabas si Zhao. Tingnan mo mismo at malalaman mo. Kami, Ginoong Zhao, ay walang oras para bigyang pansin ka. Bilisan mo, alisin mo itong piraso ng kahoy dito. Umalis ka na. Kung hindi, mapipinsala kita. Zhao. Nandyan ka ba, Ginoong Zhao? Zhao. Pupunta ako. Paano ka naglakas loob na magtago? Ano ang ginagawa mo? Ano ang hitsura nito? Zhao. May tao rito na may bulok na troso. Magkunwaring itim na kahoy para linlangin ka. Bulok na kahoy. Pupunta ako. Ang bulok na kahoy na ito. Itim noon lang. Paano ito naging ginintuan? Ngayon ko lang ba ito nahawakan? Itim na kahoy. Itim na itim ito. Zhao. Kung hindi ka nalalabas ulit, dinala ako ng kapatid mong security guard. Itinaboy palayo. Ang itim na kahoy na ito. Kinuha ko ito. Kaya mga gamit mo yan, Kuya Zhang. Matagal na tayong hindi nagkikita. Natanggal ka na sa trabaho. Gumulong. Kapatid na Zhang. Maraming salamat. Nagpadala ng ganito kalaki. Bonnie, halika rito. Posible ba ito? Tingnan mo muna si Zhang. Pagpapahalaga sa mata. Maaari ko rin kayong bigyan ng presyo. Walang kapareha, sige Zhang. Hindi. Ito ay gininto ang itim na sinensis. Napakaraming uri ng itim na kahoy. Gininto ang timog na itim. Mahal ba ito? Kapatid na Zhang. Ang gininto ang itim na kuhol na ito. Kilala bilang Oriental Shenmu. Pagkatapos ng libu-libong taon, nabuo sa pamamagitan ng proseso ng carbonization. Tulad ng mga panahon, ginagamit nila ito upang itaboy ang masasamang espiritu. Sa tingin mo ba ay mahal ito? Tama ba iyan, Ginoong Zhang? Ano sa tingin mo? Magkano ang halaga nito? Kapatid na Zhang. Kita mo, bibigyan kita ng 8 milyon. Kumusta ang nangyari? 8 milyon ang dami. Pero sinasabi ng mapa ng kayamanan na ito. Halaga 10 milyon. Ginoong
Zhang, ito ay tunog, hindi naman ganoon kahalaga. Kapatid na Zhang, ano sa tingin mo? Magkano ang halaga nito? Anong meron? Hindi nagkakahalaga ng 10,000. 1,000, 15 milyon. Ano sa tingin mo? Itong Zhao Fumin, talagang mayaman? Sige, walang problema. Deal na yan. CJ, kapatid na lalaki. Kung gayon, ako na ang bahala sa paglipat para sa iyo. Ilang araw, ako si Zhang Ming, mayaman na, kung ang mapa ng kayamanan. Pwede po ba kayong mag-update ng mas mabilis? Mas mabuti pa, mas mabilis na na-update ang mapa ng kayamanan. Mga coordinate ng kayamanan, kasalukuyang kayamanan ng pag-update. Eliza Pink na diamante, halaga 50 milyong yuan. Diyos ko, ang sanggol na ito, hindi lang ito mas mabilis na na-update. At ito ay lalong nagiging mahalaga. Eliza Pink na diamante, bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Eliza Pink na diamante, nakatago sa mall. Saan ko ba dapat hanapin yan? 2 metro sa itaas. Maaari ba iyon? Nasa loob ito ng daluyan ng bentilasyon. Naaalala ko na ngayon, bago, sabihin mo itong mall, na wala ang isa, Eliza Pink na diamante, ngunit ang mga magnanakaw, pinatay siya ng araw na iyon. Pagkatapos, itong kulay rosas na diamante, hindi pa ito natagpuan kailanman. Hindi dapat, ang nawawala ay, ang kulay rosas na diamanteng ito. Naku, bale wala, kahit ano, hanapin mo muna. Pero narito ako, sa mall kung saan ang mga tao ay paroot parito. Paano ka aakyat sa tubong ito? Hoy! Wow! Bakit ba ang laki nito? Maliban ito sa abo, wala. Ano ito? Ano ito? Pupunta ako. Rosas na diamante. Talaga nga. Nagkakahalaga ng 50 milyon. Eliza Pink na diamante. Ngayon kumikita ka na ng malaki. Hoy, hindi ka pupunta? Huminto. Tapos na. Tapos na. Natuklasan. Huminto. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang pumunta. Hindi ko narinig. Ano ang layunin mo sa pagtakbo? Akala ko hindi ka patapos. Narito ang iyong bayad. Magbigay. Salamat, tagapamahala. Sister Rulan. Sister Rulan. Mukhang, si Sister Rulan at ang batang ito. Alam, hindi ko siya kilala. Maaari kayang si Sister Rulan para pa rin sa huling pagkakataon. Bagay sa hotel. Galit. Tara na. Tagapamahala ng tindahan na si Lee. Heto na. Hindi, hoy. Sister Rulan. Ako, Zhang Ming. Basura. Hindi. Sister Rulan. Nang gabing iyon sa hotel, uminom ng sobra. Malinaw na hinihila mo ako. Tumahimik ka. Hoy, Sister Rulan. May anak ako rito. Gusto mo ba itong makita? Hindi ako nanonood. Paano ka magkakaroon? Napakalaking kulay rosas na diamante. Rosas na diamante. Paano ka magkakaroon? Napakalaking kulay rosas na diamante. Rosas na diamante. Sister Rulan, tingnang mabuti. Sanggol ba ito? Ibebenta ko ito sa iyo. Napakalaking kulay rosas na diamante. Tiyak na hindi totoo. Ang batang ito. Hindi lang ang katawan ni Sister Lan ang gusto mong linlangin. Gusto mo pa rin bang mandaya ng pera ngayon? Hindi pwede. Ako, si Wang Ruolan. Sister Lan, kaya mo yan. Huwag kang magtiwala sa lalaking ito. Marami na akong nakitang lalaking ganito. Ang ganoong aso. Siya ngayon ay, gusto kong mandaya kapwa pera at sex. Siguradong peke ang pink na diamanting ito. Huwag kang mahulog sa kanya. Pek.
Paano iyon posible? Ang aking pink na brilyante. Malinaw na totoo ito. Ang kulay rosas na diamanting ito. Ako, si Wang Roland, ay hindi pa ito nakikita. Totoo ba ito o mali? Hindi. Humph, isa kang maintenance worker. Hawak ang dumi ng salamin. Gusto mo lang magsinungaling sa amin, Jimmy Wang. Sabihin mo, ang mga alahas na nakita ni Sister Roland, hindi mabilang. Napansin naman ako ng kapatid kong si Lan, di ba? Sister Roland, dapat totoo ito. Tingnan mabuti. Tingnan mo kung gaano ka kinakabahan. Ang kulay rosas na diamanting ito, dapat peke. Tatawagan ko na ang security ngayon. Dalhin ka sa hustisya. Guardia, ano ba yung sinisigaw mo? Ang pink na brilyante na ito ni Eliza. Totoo ito. Ano? Eliza pink na diamante. Ang pink na brilyante na ito ni Eliza. Totoo ito. Ano? Eliza pink na diamante. Kay Sister Roland, narito na. Eliza pink na diamante. Iyan. Gumastos ako ng 60 milyon. Bilhin mo itong Eliza Pink Diamond. Ibenta mo sa akin, ha? 60 milyon. Sabi sa mapa ng kayamanan. Eliza Pink na diamante. Nagkakahalaga ng 50 milyong yuan. Tinatanggap ko pa rin si Sister Roland. Mas mabuti na ang 50 milyon. Sister Roland, hindi mo kailangang ibigay sa akin yan, Gungdoo. 50 milyon. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Totoo ba ang sinabi mo? Tanga ka. May konsensya ka. Itong Carrie. Eksaktong 50 milyon. Kunin mo muna. May gagawin ako ngayon. Magkikita tayo sa ibang araw. Sige, Ate Roland. Ginoong Wang, bumibisita ka na naman sa tindahan. Paglilibot sa tindahan, paano ka nagtatrabaho? Nawala. Wala nang hagdan. Salamat Pinuno, maging mas maingat sa susunod. Mag-ingat ka sa Pinuno sa susunod. Tama iyan. Ngayon lang. Kinakausap kita. Sino ang babae? Hindi mo rin siya kilala. Siya ay isang pamilya ng mga alahas. Ang anak na babae ng pamilyang Wang. Nagmamay-ari ng maraming tindahan ng alahas. Si Sister Ru pala ay alahas ni Wang, Haoying Dry Gold, mayaman at tuyong ginto. Si Sister Ru pala ay alahas ni Wang, Haoying Dry Gold, tuyong ginto ng Haoma. Sister Roland. Ito pala ay isang mayamang anak na babae. Kung kasama ko siya, pagkatapos magsama-sama, pagkatapos ako, hindi ba ako pwedeng manalo ng biglaan? Hindi. Lalaki, kailangan mong magnegosyo. Ako dapat yan. Panalo agad si Sister Roland. CJ, ang mapa ng kayamanan, hindi ba updated? Hoy, marahil, ano ang maaaring iswipe palabas? Paano kung may mas maganda? Na-update na Millennium Blood Ganoderma lucidum. Nagkakahalaga ng 70 milyong yuan. Ganoderma lucidum ng dugo ng milenyo. Kung ilalagay ko, natagpuan ang bagay na ito. Ang villa na ito, hindi ba pwedeng bilhin ito ng direkta? Pinakamahusay na dugo ng Millennium Ganoderma lucidum. Natagpuan ko na. Tapos na. Ang libong taon ng dekalidad na dugong Ganoderma lucidum na ito. Malapit nang maging natuklasan ng Draber sa bundok. Ano ang ginagawa mo? Naku, mahal ko. Doon, ang daming matsutak mushroom. Diyos ko, sobra na itong matsutake. Hoy kuya, may share ka ba? Diyos ko, masyadong maraming matsutake. Hoy, kapatid na lalaki, nasaan na ang mga kabute na matsutake na nabanggit mo? Bakit hindi ko nakita? Hindi, doon mismo, nandoon na ang lahat. Naku, pare, nakalalasong kabute ba yan? Kung kakainin mo yan, mamamatay ka. Kaya ito ay mga nakalalasong kabute. Naku, mahal ko. Hindi ko kilala si Matsuta. Matuturin mula sa iba kung paano habulin ang mga bundok. Humph! Nang masunurin, ang libong taon ng dugong Ganoderma lucidum na ito, masyadong pula. Iyan ang halaga, 70 milyong dugong Ganoderma lucidum. Diyos ko! Ngunit, saan ako makakahanap ng mamimili? Hoy! Tama iyan. Tanungin si Sister Roland. Dapat may paraan siya.
kumusta? Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Malapit na kaya? Namimiss ko lang ang ate ko. Malapit na kaya, namimiss ko lang ang ate ko. Sister Rulan, mayroon akong isang bagay. Gusto kong humingi ng tulong sa ate ko. Magandang ideya. Kung gayon, maaari mo rin. Puntahan mo ang kapatid ko mamayang gabi. Sister Rulan. Iyan, ako. Sister Rulan, may nakita akong isa rito. Ganoderma lucidum ng dugo ng milenyo. Narito ka. May mga pamilyar. Kailangan ba ito ng mamimili? Dugo Ganoderma lucidum. Maaari kang pumunta sa Hong's Hospital. Sa tingin ko ang dalubhasa sa medisinang Chino. Dapat gusto iyon ni Master Hong doon. Kung gayon, salamat ate. Centro Medical ni Hong. Hoy! Ano ang makikita? Nakarehistro ka na ba? Kumusta? Na hindi ako may sakit. Nandito ako para makita si Master Hong. Ano ang hinahanap mo, Master Hong? Hindi siya available ngayon. Bumalik ka sa ibang araw. Hindi. Iyan, ito ang sumusunod. Hinahanap ko si Master Hong. Magbenta ng ilang magagandang halamang gamot. Anong mabisang gamot ang maaari mong inumin? Ilabas mo at tingnan ko. Ang ganitong pulang Ganoderma lucidum. Ganyan kapula ang Ganoderma lucidum? Ako ay, pinakamahusay na Millennium Blood Ganoderma lucidum. Siyempre pula yan. Ano ang pinakamahusay na dugo ng Ganoderma lucidum sa milenyo? Matagal na akong nasa ospital. Ang hindi pa nakikita ng Ganoderma lucidum. Chaiba Beizi Huangzi Hishi. Lila na damo. Ano ang naroon? Dugo Ganoderma lucidum. Malinaw na ikaw ay tinulayan ng pulang damo. Ayaw ito ng ospital namin. Kung hindi mo maintindihan, kung gayon, hayaan mong pumunta si Master Hong at tingnan ito. Ano ang tinina ng Ganoderma lucidum? Ang halaga ko ay 70 milyon. Ang pinakamahusay na pinatuyong dugo na Ganoderma lucidum. Magkano? 70 milyon. Bantay seguridad. Ano ba ang pinagtatalunan mo? Guru Hong, may baliw dito. Sabi niya gusto niyang ibenta ang Ganoderma lucidum sa halagang 70 milyon. Baliw. Master Hong, hindi ako baliw. Nandito ako para ibenta ito. Hindi baliw. Uminom ka nitong Ganoderma lucidum. Ibebenta ito sa halagang 70 milyon. Nakababatang kapatid na lalaki. Ang iyong Ganoderma lucidum ay naibebenta sa halagang 70 milyon. CJ, Guru Hong, sabihin mo sa akin kung sulit ba? Aray, halaga. Tadsi. Ang Ganoderma lucidum na ito. Tingnan ang mga linya. Tiyak na higit pa sa isang tuyong taon. Hindi masukat ang halaga ng gamot. Sulit ang 70 milyon. Nakuha ko na. Sulit ang 7 recipe na ito. Sulit ang 70 milyon na ito. Kukunin ko. Guru Hong. Ito, sobrang pula. Bakit hindi mo tingnang mabuti? Naku, mahal ko. Hindi mo pa nakita. Normal lang. Kulang damo bawat isa 0,000 halaman. Isa o dalawang halaman lang ang lumabas. Ang pinakamahusay na Ganoderma lucidum sa dugo. Tingnan mo itong dugong Ganoderma lucidum. Hindi bababa sa mahigit 1,000 taon. Hoy, gaya ng inaasahan sa isang dalubhasa sa medisinang Chino. May katuturan talaga ang sinabi ni Master Hong. Hahaha, nakababatang kapatid na lalaki. Ang card na ito, mayroong 70 milyon. Itago mo ito. Ngayon ang aking mga pondo. Bumili ng pinakamahal na villa. Higit pa sa sapat. Nakababatang kapatid na lalaki. Kung may mapipili man sa hinaharap, bihirang kayamanan, huwag mag-atubiling pumunta sa aking Hong's Hospital. Nasiyahan ka sa presyo ng pakete. Ayos lang, Guru Hong, magpapaalam na ako kung ganoon. Pagkaing bakal, maglakad ng dahan-dahan. Narito na, ang pinakamahal at pinakamarangya sa probinsya. Lugar ng villa, ang ganda talaga niyan. Hoy, dalhin mo ako para makita iyon. Isang hari ng gusali na nagkakahalaga ng 100 milyon. CJ, tingnan mo ang larawan sa labas. Gusto ko pa ring pumasok at makita. Kung hindi, itinatakda ng kumpanya araw-araw. Bilang ng mga bahay na ipinakita sa mga kliyente. Dadalhin kita rito. Itulak ang ilong sa mukha. Gusto ko pa ring pumasok at makita ang bahay. Hindi ba't 100 milyon lang? Sige na. Matagumpay na na-swipe ang card. Hoy, bilyon yan. Wow. Inilagay ko ang pinakamahal sa probinsya ng ganito. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. Nabenta na ang villa. Ngayon, maaari mo ba akong ihatid? Nakita mo na ba ang bahay? Maligayang pagdating sa bahay ng may-ari. Si Zhenhao ba yan? Hindi ko inaasahan na balang araw ay makikilala ko si Zhang Ming. Maaari mo ring bilhin ito. Ang pinakamahal na villa sa probinsya. Ang laking bahay. Bukas, mukhang kailangan ko nang sunduin ang mga magulang ko. Bumangon at mabuhay. Kung hindi, mag-isa lang akong nakatira. Hindi ganoon kaligtas.
Tatay, nanay. Pagkatapos ng villa na ito, atin ito, lumabas ka ng kotse at tingnan mo. Narito na, ang construction site kung saan ka nagtatrabaho. Bakit parang hindi naman? Ikaw na lalaki, saan mo kami hinila? Ito ay si Tanzi at ang mga magulang. Ihahatid kita. Bisitahin ang malaking villa. Ang ganda, diba? Naku, mahal ko. Bakit ka bumibisita? Marami at hindi atin yan. Ikaw, ilahin mo kami ngayon. Pumunta sa kubo kung saan ka natutulog. Tigilan mo na ang pagmamaneho sa amin. Paggalagala, pag-aaksaya ng pera sa gasolina. Tanzi at tama ang tatay mo. Ang laking kotse. Gaano karaming langis ang kailangang inumin dito? Ikaw na walang hiya. Bakit naroon pa rin ito? Tatay, nanay, mamaya na. Ito, bahay namin yan. Mula ngayon, kayong dalawa, manatiling ligtas sa bahay na ito. Ano? Atin ba talaga itong bahay na ito? Tatay, binili ko lang ito kahapon. Naku po, ang laking bahay. Mga bayarin sa kuryente para sa araw na ito. Tatay, makatitiyak tayo. Ako sila, mayaman na ngayon. Naku, mahal ko, may pera. Hindi mo pwedeng gastusin yan ng ganito. Kailangan mong magtabi ng pera. Maghanap ng asawa. Ang bahay na ito, hindi ako nakatira kasama ang tatay mo. Naku, mahal ko. Nanay, huwag kang mag-alala. Anak, ako ngayon ay kumita lang ng pera. Ayos lang ba magpakasal sa isang babae? Mas katulad lang iyon. Hindi madali ang pagkita ng pera. Mapa ng kayamanan, na-update na mga coordinate ng kayamanan. Kasalukuyang kayamanan ng pag-update. Kwintas na Jade na emperador na Luntian. Nagkakahalaga ng 80 milyon. Nagkakahalaga ng 80 milyon. Kung mahahanap ko ang kwintas na ito, kung ibibigay mo ito kay Sister Roland, hindi ba available itong manugang na babae? Sundan ang mapa ng kayamanan. Ipinahiwatig na lokasyon. Dapat nandito na iyan. Maaari ba, sa kotseng zombie na ito? Hindi mo dapat. Walang kahit ano sa loob ng kotse. Ang berdeng esmeralda na ito ng imperyo. Nasa trunk ba ito ng kotse? Hoy, huminto. Hoy, huminto. Bata, matagal na kitang tinititigan. Hindi. Hindi pagkakaunawaan. Naglilihim ka rito. Ano ang ginagawa mo? Gusto kong bilhin ang kotseng ito. Ang kotseng ito, ibenta o hindi? Gusto mo bang bilhin itong zombie car na ito? CJ, nagbibiro ka ba? Itatapon na ang kotseng ito. Bobo ka. O tanga ba ako? Ako ay ang kolektor ng kotse na ito. Mahilig talaga akong mangolekta ng ilan. Antigong kotse. Muli. Tingnan mo yan. Tulad ng kotseng ito. Hindi ba mura lang itago yan? Mura. Para sabihin sa iyo ang totoo. Ang kotseng zombie na ito, kinakailangan ang bayad sa paradahan. $100,000 ang may-ari ng kotseng ito. Hindi pa ito nagmamaneho palayo. At ang may-ari, CJ, nabalitaan kong pumunta ako sa ibang bansa. Pero wala na siya. Hoy, kumusta naman ang pamilya ng may-ari? Basta, ayokong itaboy ang kotse palayo. Pamilyang pambahay, ayaw magbayad. Ang bayad sa paradahan na ito na $100,000 yuan. Kaya ang kotseng ito, nandoon na iyon sa parking lot namin. Iyan, ang kotseng ito. Nagbebenta ba kayo niyan sa parking lot? Sabi ng aming pinuno, sino ang handang magbayad nito? $100,000. Napakataas na bayarin sa paradahan. Ang kotseng ito, para kanino? Hoy, ngunit, aling tanga, handa nang bilhin ang kalokohang ito. Hindi mo ito maaaring isuot. Hindi mo ito maaaring kainin. Hindi makatulog. Bakit ito bibilhin? Ang kotseng ito, nakuha ko na. Aling tanga. Handa nang bilhin ang kalokohang ito. Hindi mo ito maaaring isuot. Hindi mo ito maaaring kainin. Hindi makatulog. Bakit ito bibilhin? Ang kotseng ito, nakuha ko na. Ang kotseng ito, kukunin ko. $100,000 para sa paradahan. Ibinigay ko na. Kredito. Hoy, ngunit, maaari ko bang sabihin sa iyo ang totoo? Ang kotseng ito, dating pinuno, gusto mo bang gamitin ito para mabawi ang sweldo ko? Bigyan mo ako ng $50,000. Hoy, ayoko sana. Nag-swipe si Tans, sinang card dito. Hindi mo ito maaaring pagsisihan. Walang pagsisisi. Sino ang nagsisisi? Sinong apo? Kailangan ko itong alamin. Buksan mo lang ang bowl.
Isang NZ. Pupunta ako. Ito ay nagkakahalaga ng 80 milyon. Kwintas na jade na emperador na luncheon. Masyadong berde ito. Kumusta? Ito. Hindi mo ito pagsisisihan. Maging ang mga bituka at mukha ay berde. Kumusta? Ito. Hindi mo ito pagsisisihan. Maging ang mga bituka at mukha ay berde. Paano? Panghihinayang. Biro. Hindi pa ako masaya. Matigas na bibig. Nakita ko ito mula sa malayo. Ang panghihinayang na ito, berde ang mga bituka sa mukha. Ano ba to? Ano ba to? Tumingin, mukhang napakahalaga nito. CJ, sulit ito. 80 milyon, 8,000 parisuka. Ikaw, ano ang sinabi mo? 80 milyon. Ang hiyas ko. Sister Rulan. Dumating ng sobrang late. Tuloy ka. Kapatid naming, paano mo ito dinadala? Dumating ang bagahe. Gusto mo bang tumira kasama ko? Sister Rulan, masyado kang nag-iisip. Kwintas na jade na emperador na luncheon. Kwintas na jade na emperador na luncheon. Nakababatang kapatid na lalaki. Magkano mo gustong ibenta ito? Sister Rulan. Ayoko ng pera. Walang pera. Ano ang gusto mo? Gusto kita. Zhang Ming. Sister Rulan. Simula. Pagkatapos ng ating, naisip ko na. Gusto kitang pakasalan. Gusto mo bang magpakasal? Mga tao, ayoko pa sanang pakasalan ka. Pagkatapos ako. Una, nagkakahalaga ito ng 80 milyon. Kwintas na jade na berding emperador. Isuot mo na para sa iyo. Maganda ba ang itsura nito? CJ. Paano mo ito nagustuhan? Maganda. Paano kung maganda ang itsura nito? Paano mo ito nagustuhan? Maganda. Paano kung maganda ang itsura nito? Tatay, bakit ka nandito? Kung hindi ako sasama, niloko ka ng batang ito. Tiyuhin, ginagamot mo ba ako? Ano ba ang hindi pagkakaunawaan? Tatay, binigyan niya lang ako ng isa. Kwintas na jade na emperador na luncheon. Lanlan, ang alahas ng aming wang, mga asset na daan-daang milyon. Binibigyan ka niya ng isa. 8 milyong kwintas. Gusto lang kitang pakasalan. Katangahan ba, tatay? Wala siyang ideya. Ako ang anak na babae ni Wang. Hindi. Lanlan na. Nagiging inosente ka pa rin. Ang batang ito, hanapin ito ng maaga. Ang tagapamahala ng ari-arian ng mall. Nagtanong ako tungkol sa iyo. Totoo ba ang sinabi ng tatay ko? Tama ka. Huling beses na hindi sinasadya sa tagapamahala ng ari-arian. Alamin na ikaw ay ang anak na babae ng Wang Group. Ngunit, kahit sino ka pa, papakasalan kita. At, kikita ako ng pera. CJ, dahil pwede kang kumita ng pera. Kung gayon, bibigyan kita ng 1 buwan. Kumita ng 100 milyon. Kumusta ang nangyari? Tatay, hindi talaga posible yon. Kumita ng 100 milyon. Kumusta ang nangyari? 100 milyon. Tatay, hindi talaga posible yon. 1 buwan. Kumita ng 100 milyon. Hindi maiiwasan. Nakakabagot talaga. Kumusta naman ito? 1 buwan. Kumita ako ng 1 bilyong dolyar. Bilyon. Pagmamataas. Napaka-arugante. Zhang Ming, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? 1 buwan. Paano nga ba posible na kumita ng 1 bilyon? Humingi ng tawad sa aking tatay. Bilisan mo, Sister Rulan. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko talaga. CJ, kung ganoon nga ang kaso. Pagkatapos, mayroon kang 1 buwan. Kung kaya mong kumita ng 1 bilyon, papayagan kitang pakasalan ka ni Lanlan. At, ako mismo ang hihingi ng tawad sa iyo. CJ, nakipagkasundo kami. Hoy,
Zhang Ming. Kung gayon, ikaw ay malinaw na. Ayaw mo ba akong pakasalan? Sister Rulan. Sumusumpa ako sa Diyos, sa buhay na ito lang kita papakasalan. Wang Ruolan ni, nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Kung hindi, tayo, magluto tayo ng hilaw na bigas. Sa sandaling nabuntis ako, papayag ang tatay ko. Sumusumpa ako sa Diyos, sa buhay na ito lang kita papakasalan. Nag-iisa si Wang Ruolan, nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Kung hindi, tayo, magluto tayo ng hilaw na bigas. Sa sandaling nabuntis ako, papayag ang tatay ko. Sister Rulan, ito, ang pamamaraang ito ay hindi gaanong ligtas. Naku, mahal ko, may isang buwan. Sister Rulan, sa tingin ko pa rin. Kumikita ako ng bilyong dolyar kada buwan. Ang bagay na ito, maaari itong maging mas ligtas ang ilan. Hoy, Zhang Ming, saan ka pupunta? Saan ko ito kikitain? Ang bilyong iyon. May mga shortcut na hindi mo dapat gawin. Malaking tanga. Pakiramdam. Napakalamig ng araw. Matulog ka kung alam mo lang. Pumunta kay Sister Rulan. Hoy, bale wala, o kaya naman ay mag-ipon ng sapat ng maaga. 1 bilyon. Sa oras na iyon, maaari kang maging matuwid. Nakitulog ako kay Sister Rulan. Mapa ng kayamanan, na-update na mga coordinate ng kayamanan. Kasalukuyang kayamanan ng pag-update. Mga pildoras na dry top New Huang. Nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. CJ, magaling yan. Sa wakas ay natagpuan ko na rin. Hanapin ang tuyong pang itaas na ito. New Huang 1. Maaari itong ibenta sa halagang 100 milyon. Hindi dito. Pamilihan ng mga segunda manong webless. Maaari ba iyon? Mga pildoras na dry top New Huang. Nakatago rito. Marami at amo, luma na itong medicine cabinet, di ba? Ang kabinet na ito, nakuha ko lang din. Kailan eksakto? Mahirap sabihin. Kung gusto mo, mas mura pa ang maibibigay ko sa iyo. 500 dolyar. Kumusta ang nangyari? CJ, kukunin ko. Hoy, CJ. Tapos na. Itong New Huang 1. Hindi ba dapat naroon iyon? Sa kabinete ng gamot na Chino na ito. Amo, sa iyong aparador, bakit may mga tabletas pa rin? Tableta. New Huang 1 ba ito? Paano kung siya ang bumili? Tableta. New Huang 1 ba ito? Paano kung siya ang bumili? Sayang at huli na. Isang hakbang na huli na. Bilyon ang halaga nito. Mga pildoras na dry top New Huang. Ganun lang, nakatanggap siya ng 500 dolyar. Binili ko ito. Marami at sabi mo hindi ka rin naglilinis. Itapon mo na lang. Pasensya na talaga. Ang kabinete ng gamot na ito. Dapat itong singilin. Ang dami kong webbles dito. Hindi mahal ang medicine cabinet na ito. Palagi akong, CJ, bawasan ang kalokohan. Bilisan mo. Ilagay ang kabinet na ito. Maglinis. Itapon ang mga tableta. Hindi ko alam ang tungkol sa tabletang ito. Gaano nakatagal ito nag-expire? Mabuting tao. 1 bilyong dolyar iyan. New Huang 1. Kaya mo bang magnegosyo? Hiniling ko sa iyo na ilagay ang mga kabinet na ito. Maglinis. Hindi ka masaya. Ah, sige, CJ. Pagkatapos ay maghintay ng 1 minuto. Iniinom ko ang mga tabletang ito. Itapon. Iyan. Amo, nagkataon na ako ay. Kailangang itapon ang basura. Ibigay mo na lang sa akin. Itatapon ko na to para sa'yo. Iyan. Amo, nagkataon na ako ay. Kailangang itapon ang basura. Ibigay mo na lang sa akin. Itatapon ko na to para sa'yo. 1 bilyong dolyar iyan. Nangungunang New Huang pills. Ganoon lang ang hitsura nito. Napakayamang moski. Ito ba, ang bango ng dekalidad na New Huang pills? May amoy na parang kung ano. Naku, mahal ko. Amo, hindi mo kailangang amuyin yan. Sa isang sulyap, ito ang tableta. Sira na. Eksakto. Itapon mo na. Ang expired na gamot na ito ay makakapatay ng mga tao. CJ, tama lang yan. Itapon mo na. Mas mabuting ibaon ito sa lupa. Pinuntahan ko ang amo. CJ, pumunta ka agad. Sandali lang. Hindi siya iyon. May napansin ka ba? Sa kahon na ito at ilang tableta. Okay. Balat ng peony. Pinuntahan ko ang amo. CJ, amo, tingnan mo ang kaibigan mo rito. Ang saloobing iyon, mas magaling pa sa iyo bilang boss. Ang lalaking ito, bakit hindi ko pa ito nakita? Tingnan mo ang kaibigan mo rito. Ang saloobing iyon, mas magaling pa sa iyo bilang boss. Ang lalaking ito, bakit hindi ko pa ito nakita? Ayan na naman.
Noong nakaraang pagkakataon, si Master Hong, hindi ba't sinabi mo, kung mayroong isang mabuting sanggol, pumunta sa kanya para magbenta. Mabuting sanggol, nahukay mo na naman ang Blood Ganoderma lucidum. Tingnan ko, kaya ko nang magdesisyon. Sa pagkakataong ito, mahal ko. Hindi dugong Ganoderma lucidum. Ganoon kasimple. Hoy, tawagan mo si Master Hong. Halika at siya sa atin ang mga paninda. Nasa basurahan iyan. Ano ang maaaring maging isang mabuting sanggol? Hindi ako naniniwala. Makakahanap ka ba ng Biksu Ganoderma lucidum? Mahalagang sanggol. Tingnan mo mamaya. Malalaman mo. Tawagan si Master Hong ngayon. Pagkatapos ay umupo ka muna. Tatawagan ko siya. Ha ha ha. Naku, mahal ko. Nakababatang kapatid na lalaki. Sa pagkakataong ito, anong sanggol ang dinala mo? Master Hong, pakitingnan naman po. Mas maaari ba iyon? Ito ang dekalidad na New Huang Waner. Hindi talaga simple si Master Hong. Gaya ng inaasahan sa isang dalubhasa sa medisinang Chino. Eksakto. Ito ay New Huang Wan. Ha 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 ha. Guru Hong. Mahalaga ba itong tabletang New Huang? Itong New Huang Wan, isang tableta sa kamay, walang alalahanin sa lahat ng sakit. Ang tabletang ito ay taga Bezor, Mas, Borneo, ginawa ng mga perlas. Itong New Huang Wan, isang tableta sa kamay, walang alalahanin sa lahat ng sakit. Ang tabletang ito ay taga Bezor, Mas, Borneo, ginawa ng mga perlas, lalo na ang Bezor. Sinasabing bawat milyong baka, 3 hanggang 4 na kilo lamang ang nalilikha. Likas na Bezor. Ang Bezor ay isang batong baka. Ang bagay na ito, mas mahal pa kaysa sa ginto. Nakababatang kapatid na lalaki, ang nangungunang dilaw na tableta ng baka na ito. Ibibigay ko ito sa iyo. Paano naman ang 100,000 kapsula? 100,000? Hindi ba eksaktong 100,000,000? Ayos lang ang 100,000 kapsula. Guru Hong, sige, haha. Magkano ang babayaran ko? Hindi ba't 100,000 capsules lang naman? Akala ko ospital namin. 100,000 negosyo. Parang hindi natin kaya. Sino ang minamaliit mo? Hoy, hindi mo masasabi iyan. Guru Hong, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang ganitong maliit na negosyo, patawarin mo ako. Hindi ito kasya kahit kailan. Hindi naman ganoon kasimple. 100,000 dolyar, bumili at magbenta lang. Ano ang hindi 100,000? Ngayon lang, sabi ng ating Guru Hong. Hindi mo ba narinig? Paano? Ayaw mong magbenta. Gusto mo ba? Kung gayon kailangan mong, ang nangungunang dilaw na tableta ng baka na ito ay 100,000. Ngunit, nandito ako. May 1,000 ako rito. 1,000 kapsula, isang tuyong butil. May 1,000 ako rito. 1,000 kapsula. Naku, mahal ko. Panatilihin ito. Master Hong, aalis muna ako. Uy, CJ. Isang tuyong butil. 1,000 kapsula. Isang tuyong butil. Ginoong Zhang. Sandali lang. Iyan, anong problema? Ako. CJ, iyan, pinahahalagahan ko ang kabaitan. Dapat busy ka muna sa sarili mo. Hoy, Ginoong Zhang, may kasintahan ka ba? Kung wala kang kasintahan, ano ang tingin mo sa akin? Haha. Pasensya na. Ayoko sa'yo. Naku, mahal ko, malayo sa akin. Ang layunin ng 1,000,000,000, 900,000,000 lang. Tingnan mo ang mapa ng kayamanan at huwag mo itong i-update. Milenyo 8 immortal sinaunang puno ng tsa. Hindi mabilang ang dami. Hindi mabilang ang dami. Ang aking ina. Magkano ang halaga nito? Mapa ng kayamanan, ikaw talaga ang tatay ko. Mapa ng kayamanan, ikaw talaga ang tatay ko. Milenyo 8 immortal sinaunang puno ng tsa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasweet ang lahat. Nahanap ko na. Mahusay. Ehipto. Buksan. Kapatid na Kiang, puputulin ko ang puno. Ano? Hoy,
hoy, hindi. Ako ang unang nakatuklas sa punong ito. Hindi mo maaaring putulin. Ano ang una mong natagpuan? Ang buong bundok na ito. Kay Bosley lahat yan. Bosley. Bosley. Tama, Bosley. Para ilagay ang mga puno sa bundok na ito. Pinutol lahat ng pera. Ikaw, mahigpit ang schedule ng konstruksyon. Umalis sa daan. Hindi. Hindi mo maaaring putulin ang punong ito. Ano ba ang pinagtatalunan mo? Hindi sa iyo ang punong ito. Bakit hindi ka makapag-cut? Alam mo ba kung anong uri ng puno ito? Putulin. Anong puno ito? Wala itong kinalaman sa akin. Hindi mo ako binayaran. Si Bosley lang ang pinapakinggan ko. Sinabi ni Bosley na gusto niyang putulin niya ito. Pagkatapos ay kailangan mong putulin. Hoy, hindi. Hoy, bata, kung iiwan mo ulit ito rito, magulo, maniwala ka man o hindi, ikaw ang unang nakita ni Brother Kiang. Hoy, magkano ang ibibigay sa iyo ni Bosley? Doblehin kita. Pasensya na. Maaari mo bang sabihin ulit yan? At sabi ko, sige. Walang pakialam si Bosley. Magkano ang babayaran mo? Doblehin kita. Bilang karagdagan. Ano ang ginagawa mo ngayon? Hindi mo kailangang gawin. Doblehin kita. Bilang karagdagan. Ano ang ginagawa mo ngayon? Hindi mo kailangang gawin. Hoy. At ang magandang bagay na ito. Talaga. CJ, tapos ang sweldo ko para sa araw na iyon. Hindi mababa. Kaya mo ba itong bilhin? Mukhang ang batang ito gustong samantalahin ang apoy. Bale wala, protektahan muna. Mahalaga ang sinaunang puno ng tsaa sa milenyo. Iyan, hindi ko alam. Kapatid na Kiang, iyo. Magkano ang arawang sahod? Isang araw ni Bosley. Bigyan mo ako ng 125. Doblehin, iyan ay 205. Kaya mo ba itong bilhin? Bibigyan kita ng 205. Do. Magkano? 250. Ngunit, kumusta ka naman? Kailangan ko akong tulungan. Nagpa-appointment si Bosley. Tapos na ba ito? Tatawagan ko siya ngayon. Hoy. Delikado iyon. Isang hakbang na huli. Ang mga punong ito, napakahalaga. Sinaunang puno ng tsaa sa milenyo. Malapit ng putulin. Anong problema? Naku, mahal ko. Bosley, nandito ka na sa wakas. Ano na ang meron? Dapat akong personal na payagan. Maglakbay paakyat ng bundok. Ilang puno na ang pinutol? Bosley, ang punong ito ngayon. Natatakot ako na hindi ito maputol. Huwag putulin. Kung sasabihin mong hindi mo ito puputulin, hindi mo ito puputulin. Alam mo ba na binili ko ang bundok na ito? Bayaran ang itinanim mo. Huwag pumutol ng mga puno para sa pera. Ang aking 500,000 online na pautang. Tulungan mo akong magbayad. Naghihintay na putulin nila ako. Huwag pumutol ng mga puno para sa pera. Ang aking 500,000 online na pautang. Tulungan mo akong magbayad. Naghihintay na putulin nila ako. Ang iyong 500,000 online na pautang. Babayaran ko ito para sa iyo. Sino ka? At sino ako? Hindi mahalaga. Narito ang bagay. Kaya ko naman itong bayaran para sa iyo. Ang 500,000 online loan na ito. Bilang karagdagan, magbabayad pa ako ng kalahating milyon. Bilhin ang bundok na ito. Seryoso ka ba? Nagbibiro ka ba? Walang biro. Kung sigurado kang ibebenta. Ngayon, magpapadala ako ng 1,000,000 sa iyo. Sila, pupunta ako. Napakalakas. Ito ang malaking boss. CJ, makinig sa payo ng iyong kapatid. Ang bundok na ito, hindi ko mabibili. Walang mapalago. Nilagay mo lang, pinutol ang lahat ng mga puno. Hindi ito nagkakahalaga ng 1,000,000. Hoy. Hadron. Paano ka nagsasalita? Ako nga. Sabihin mo lang ang totoo. Walang kahit 1,000,000. 800,000 ang sapat. 800,000 ang sapat. Mag-isip muli. Hoy. 600,000. 600,000 ang sapat. Ha. Hoy, ikaw. Hoy, CJ. Hindi bababa sa 600,000. Nahihiya ako ng sobra. Salamat, pere. Tapos na. Mabait na lalaki. Napakabait mong tao, di ba? Bosley, hindi mo kailangang gawin. Sabihin na lang natin yan. Bigyan mo ako ng perang ito. Sa iyo ba ang bundok na ito? Huwag kang mag-alala. Paalam. Bigyan mo ako ng perang ito. Sa iyo ba ang bundok na ito? Huwag kang mag-alala. Paalam. Naku, mahal ko. Ang napakahalagang puno ng tsaa. Ibinenta mo ito sa akin sa halagang 100,000 yuan. Ikaw ay isang napakabait na lalaki. Ang sinaunang puno ng tsaa na ito na 8 immortal ay 1,000 taong gulang. Kung ibebenta ko lahat, ang tsaang ito, 3 taon, kaya ko pa rin gawin. Ibenta mo ito sa halagang 100,000,000. Ito ay angkop, ang inahing manok na nangingitlog. Ako. Gusto ko itong tsaa. Kanino ka nagbebenta? CJ.
Mukhang kailangan ko na itong hanapin. Sister Rulan, hayaan mo siya. Tulungan mo akong makahanap ng mga customer. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Ito ang matalik kong kaibigan. Gayon din ang isang ito, ang babaeng amo ng tea house. Nandito lang kami para hanapin siya. Rulan, ito ba ang munting kasintahan mo? Mukhang pino ang balat at malambot. Masarap ba ito? Huwag mong ibahagi sa akin. Hayaan mong tikman ko. Yoyoyo, mahiyain pa rin. Napakagaling maghanap. CJ, pumunta ako para makita ka. Seryoso. Anong seryosong negosyo? Sabihin mo sa akin. Ito ang sumusunod. Mayroon akong ilang mga puno ng tsaa dito. Gusto kong magkontrata ng 3 taon. Iyon lang ba? Sige lang. Magkano ang gusto mo sa loob ng 3 taon? Ito ang sumusunod. Mayroon akong ilang mga puno ng tsaa dito. Gusto kong magkontrata ng 3 taon. Iyon lang ba? Sige lang. Magkano ang gusto mo sa loob ng 3 taon? 100 milyon. Wang Rulan, sino ang hinahanap mo? Anong puno ng tsaa? Mangahas kang humingi sa akin ang 3 taon, G 100 milyon. Hoy, ikaw. Kumalma ka. Naku, mahal ko. Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Siya muna ang tatanungin ko para sa'yo. Zhang Ming, hindi mo ako basta-basta pwedeng pakasalan. Maglibot-libot para manloko ng mga tao. Isa pa, matalik ko pa rin siyang kaibigan. Paano ka makakapag-overcharge? Hindi, Sister Rulan, ako ay, ang aking mga puno ng tsaa. Sulit talaga. Naku, hindi talaga pwede. Kung gayon, ikaw siya, para sa kapakanan ng aking matalik na kaibigan. Ako, bibigyan kita ng isa pang 3 taon, ha? Zhang Ming, ano ba yung pinagsasabi mo? Ano, hindi mo ako basta-basta pwedeng pakasalan. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Kaya Sister Rulan, tingnan mo muna ang mga dahon ng tsaa ko. Hindi pa huli ang lahat para punahin mo ulit ako. Naku, mahal ko. Kapatid na Mingming, sisihin mo ako para dito. Nakikita kong ikaw ay nakakabaliw ang pagtatangkang pakasalan ako. Kumusta naman ito? Kunin natin. Karaniwang presyo sa merkado. Ilagay ang puno ng tsaa na ito. Ibenta ito sa aking kasintahan. Nandito kami ngayong gabi. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kapag buntis ako, kailangan pumayag ang tatay ko kung hindi siya pumapayag. Hindi kailangan kumita taon-taon. 1 bilyon. Hindi. Hoy, putulin mo na. Naku, iyan, ang aking matalik na kaibigan. Kumusta naman ito? Gagawin namin $1,000,000 kada taon. Ikontrata ang puno ng tsaa sa iyo. Ayos lang ba? Hindi. Hindi pwede. Ang aking matalik na kaibigan. Kumusta naman ito? Gagawin niya $1,000,000 kada taon. Pagkatapos ay ikontrata ang puno ng tsaa sa iyo. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. 1 bilyon lang. Walang bawas kahit 1 sentimo. Ang puno ng tsaa na ito. Nakontrata ako. Ano? Hindi ka ba nalulungkot? Rulan, hindi mo alam. Ang tsaang ito. Ito ay isang sinaunang puno ng tsaa na 8 immortal na. 1,000 taong gulang na. Ang magaan na dahon ng tsaa na ito. 1 taon na mas kaunti. Kailangan kong magbenta ng 10 milyon. Ano? Milenyo. Sinaunang puno ng tsaa ng Baxian. Narito na. Eksakto. Mayroon akong 8 puno. Milenyo 8 immortal sinaunang puno ng tsaa. Ang puno ng tsaa na ito. Ganun ba kalaki ang halaga nito? Rulan, ang tsaang ito, mga nakaraang taon, sa isang internasyonal na subasta, binaril, 1.68 milyong yuan. Sabi mo sulit naman? Wow, Diyos, nakakabaliw ito. Kukunin ko na ang kontrata. 100 milyon para mapirmahan ang kontrata. Ibibigay ko agad sa iyo. Rulan, ibinubudbud mo ang pagkain ng aso. Mag-ingat ka, hinuhukay ko ang sulok mo. Ikaw, nanaginip ka. CJ, pirmahan ang kontrata ngayon. Pirmahan ang kontrata. Isama mo ang iyong munting kasintahan. Iwi mo na at ipagdiwang. CJ, pirmahan ang kontrata ngayon. Pirmahan ang kontrata. Isama mo ang iyong munting kasintahan. Iwi mo na at ipagdiwang. Masayang kooperasyon. Ang NZ. Sabi niya umuwi na tayo. Magdiwang kasama ka. Ang NZ. Sister Rulan. Iyan. Pupunta muna ako sa banyo. Hintayin mo ako, sandali. Hoy, ikaw, babalik ako agad. Rulan. Sinabi ko lang yan. Ngunit ipagdiwang. Kaya mo yan. Magdiwang tayo ng marami. Putulin. Ito ang aking kasiyahan. Ilang pagdiriwang lamang. Paano? Nagsiselos ka pa rin ba? Nakikita ko ito. Natatakot ako na hindi mo siya inilagay. Natakot palayo. Sister Rulan. Huwag mo akong sisihin. Hintayin mong kumita ako ng 1 bilyon sa lalong madaling panahon. Utang ko sa iyo, babayaran kita.
Na-update na ang mapa ng kayamanan para sa intermediate value 2. Halaga 200 milyong ingot coordinates. Halaga 21, kasalukuyang ina-update na kayamanan. Meteorite na itim na sapiro sa pagitan ng mga bituin. 200 milyong dolyar. 200 milyon. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Hintayin mong mahanap ko ito. Meteorite na itim na sapiro sa pagitan ng mga bituin. Magpakasal kay Sister Roland. Papalapit na ng papalapit. Hindi tama yan. Malinaw na sinundan ko ang mga coordinate ng mapa ng kayamanan. Tumingin ka rito. Mukhang wala naman. Meteorite na kulay itim at berdeng sapiro sa pagitan ng mga bituin. Tingnan, meteorite na itim na sapiro sa pagitan ng mga bituin. Gumagalaw ang mga coordinate. Pupunta ako. Anong nangyayari dito? Ang berdeng meteorite na ito. Gumagalaw ito. Bilisan mo. Maaari ba iyon? Ang interstellar black sapphire meteorite na ito. Sa tricycle na ito. Bato e 88,888. Sino ito? Huwag kang mag-alala. Kaya mo bang magmaneho? Yukyukay. Ang batang ito ay nagmamaneho ng kotse. Mukhang Mercedes-Benz. Hindi siya darating. Patunayan natin. Paano ko ilalagay? Nakalimutan ko na ito. Kung sakaling ibunyag niya, anong mga dokumento ang nakakatakot sa akin? Ano ang ginagawa mo? Kuya. Paano naman ang paghila ng mga bato? Ito, nagtatayo ng mga bahay ang mga taga na yun. Tulungan kang umakyat sa bundok at humila ng mga bato. Hindi ka nakaharang. Hoy, hindi. Hindi rin naman yan naging hadlang sa'yo. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito sa baba? Pagnanakaw na ito. Hoy, hindi pagkakaunawaan ng kuya. Ako. Hindi ka nakaharang. Hoy, hindi. Hindi rin naman yan naging hadlang sa'yo. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito sa baba? Pagnanakaw na ito. Hoy, kuya. Ako. Gusto kong bilhin ang kariton mo ng mga bato. Bato. Sasabihin ko sa iyo kung ano. Hindi na kailangang bumili ng mga bato. Hindi ito sanggol. Pumunta ka sa bundok para humila. Ilahin hanggat gusto mo. Ako ay, sa wakas nakuha ko na itong kotse. Hindi may benta. Ano ang gagawin ngayon? Kung ipipilit kong bumili ang kanyang bato, hahayaan mo ba siya? Sa tingin ko, ang batong ito. Kay gandang kayamanan, pangunahin. Kapatid, nakikita mo rin akong nagmamaneho nitong kotse. Aking Benz. Hindi ba ito marunong humila ng mga bato? Hindi. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mo ba ng tricycle ko? Tama iyan. Ang tricycle na ito. Dagdag na bato. Kukunin ko lahat. Kita mo, nagmamaneho ka ng Mercedes. Nakikita mo ba ang sirang tricycle ko? Kuya, sasabihin ko sa iyo. Sa tingin ko ikaw ay 3 round. Itulak pataas ang hangin. Ang galing talaga niyan. Kailangan iyan. CJ, kapatid, tingnan mo ito. Bumibili rin ako ng tapat. Gaano sa tingin mo ang nararapat? 2 tuyo. CJ, ayos lang. Deal na iyan. Ikaw. Bakit hindi ka makipagtawaran? 2 tuyo. CJ, ayos lang. Deal na yan. Sabi ko ikaw, pare. Bakit hindi mo ibalik ang presyo? Hindi ka nakikipagtawaran. Ano ang dapat kong gawin kung ako ay nagbenta ng may pagkalugi? Kung gayon, bakit hindi? Ibibigay ko ulit ito sa iyo. Ibibigay ko ulit ito sa iyo. Magdagdag ng 3 dolyar. Ano sa tingin mo? 3,000. Kabuuan. 5,000. Kanan. 5,000 dolyar. 5 tuyong dolyar. 5,000 dolyar. 5,000 dolyar. Kahit anong mangyari, hindi ka mawawala ng pera. Maging. Hoy, kuya, pakitago ang 5,000 yuan. Naku, mahal ko. Tama lang iyan. Haha. Pagkatapos ay aalis na ako. Tara na, tara na. Dahan-dahan lang, kuya. Ang daming bato. Alin? Iyon na yung isa. Meteorite na kulay itim at berdeng sapiro sa pagitan ng mga bituin. Hoy! Ito ang interstellar black berdeng meteorite. Aray! Kalimutan. Kalimutan. Maaari ba iyon? Alam niya ang tricycle. May mga interstellar black sapphire meteorite. Tumakas, tumakbo pabalik. Gusto ko na itong bawiin. Maaari ba iyon? Alam niya ang tricycle. May mga interstellar black sapphire meteorite. Tumakas, tumakbo pabalik. Gusto ko na itong bawiin. Bakit ka bumalik? Naku, mahal ko. Natanggap ko lang ang iyong 5,000 dolyar. Isang masaya. May nakalimutan. May nakalimutan. Kandado. Kapatid mo.
Totoo ka ba? Pagkatapos ay aalis na ako. CJ. Salamat, kuya. Wala na. Naku, mahal ko. Pupunta ako. Sa pagkakataong ito, nakuha ko na. Ngunit, ang berdeng meteorite na ito, kanino mo ibebenta? Ibigay mo muna ito kay Sister Roland. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Ano ito? Meteorite. Ito ay meteorite na itim na sapiro sa pagitan ng mga bituin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Nagkakahalaga ito ng 200 milyong dolyar. 200 milyon. Kumusta ang nangyari? Sister Roland, gusto mo ba o hindi? Isa lamang itong basag na bato. Para ka talagang sanggol. Ayoko nito. Sister Roland, ikaw, masyado ba itong mahal? Naku, mahal ko. Tayong dalawa lang. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng 50% diskwento. Nabali mo ang buto. Ayoko rin naman, di ba? Naku, mahal ko. Tayong dalawa lang. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng 50% diskwento. Nabali mo ang buto. Ayoko rin naman, di ba? Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Maaari ba? Nabaliw ako dahil sa tatay ko. Mabuting bata. Kung hindi ang ating bilyon. Huwag kang kumita, ha? Mukhang hindi alam ni Sister Roland ang mga nangyayari. Sino ang hinahanap mo? Zhao Fumin. Kanan. Ipinagbili sa kanya ang itim na kahoy. Dapat niyang malaman ang mga kalakal. Why, Sister Roland, kumusta naman ito? Amin, dalhin mo ang batong ito. Pumunta kay Zhao Fuminzhao. Hayaan siyang makita. Sa tingin mo ba talaga ay laging tanga si Zhao? Ito ay isang bagay na ayaw ko. Nakakakita siya. Kung gayon, magtaya tayo. Kung sino man ang matalo, mangako sa isa't isa ng isang kondisyon. Kung manalo ka, may magagawa ba ang kabilang partido? Marami at kaya mo ba? Marami at CJ, pagkatapos tayo ngayon, pumunta kay Zhao. Tara na. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Hintayin si Zhao. Natagpuan sa kanyang kamay. Pero magkasama lang. Sirang bato, maghintay ka lang. Tingnan mo kung paano ka pinaparusahan ng ate mo. Sister Roland, sino ang magpaparusa kanino? Hindi pa naman kailangan. Zhao, gagastos ka. 200 milyon. Bibilhin mo ba itong sirang bato? Magkano? Zhao, gagastos ka. 200 milyon. Bibilhin mo ba itong sirang bato? Magkano? Kita mo. Galit si Zhao. 200 milyon. Nakikita kong hawak mo pa rin ang sa iyo. Stone, bumalik ka na kasama ang kapatid ko. Biro ng probinsya. Kapatid na Zhang, sabi ni Roland, ang batong meteorite na ito, gusto mo lang ibenta ang 200 milyon. Eksakto. Zhao. Tama si Ate Roland. 200 milyon. Walang bawas kahit isang sentimo. Sige, kapatid na Mingming, tumigil ka na sa pagbibiro. May hawak na bato. Sundan ang aking kapatid na babae. Bumalik ka at parusahan ka. Pumunta. Sandali lang. Zhao. Hindi ka naman magagalit, di ba? May pakialam ka ba? Ako at ang aking kapatid. Tumaya, hindi ko sinasadyang siraan ka. Ang 200 milyon ay 200 milyon. Ang interstellar black sapphire meteorite na ito. Binili ko ito kay Zhao Fumin. Ano? Zhao. Ano ang sinabi mo? Hindi kita narinig. Pakiulit mo. Roland, pasensya na. Sobrang na-excite ako ngayon lang. At sabi ko, sige. Ang interstellar black sapphire meteorite na ito. Ako, si Zhao Fumin. Ginawa ko. Ano? Hoy. Sister Roland, ayos ka lang ba? Ako, si Zhao Fumin. Ginawa ko. Ano? Hoy. Sister Roland, ayos ka lang ba? Naku, hindi. Zhao, handa ka ba talagang gumastos ng 200 milyon? Bilhin ang sirang batong ito. Nagbibiro ka ba? Roland, hindi ito isang uri ng basag na bato. Ang interstellar black sapphire meteorite na ito. Ito ay isang napakabihirang metal na meteorite. Mayroon itong kakaibang itim at berdeng tinunaw na shell at mataas na halaga ng pananaliksik na siyentipiko. Sa pandaigdigang pamilihan ng kalakalan, presyo, walang kisame. Original. Sabi ng kapatid ni Mingming, ito ang katotohanan. Kapatid na Zhang, ibigay mo sa akin ang telepono. Magpadala ng numero ng account. Ang 2 bilyong ito, kailangan kong makalikom ng pera. Pero huwag kang mag-alala, itataas ito sa lalong madaling panahon. Paano naman mamaya, itatype ko ito ng direkta para sa iyo. Sa iyong account, ano sa tingin mo? Walang problema, Ginoong Zhao. Naniniwala ako sa iyo bilang isang tao. Masayang kooperasyon. Tara na, Ate Roland. Umuwi ka na sa akin. Tanggapin ang parusa. Ano ang ginagawa mo? Sister Roland, nagkaroon kami ng kasunduan. Nawala. Mangako sa isa't isa ng isang kondisyon. Hindi mo naman itatanggi yan, di ba? Ako. Handang umamin ng pagkatalo. Ayos lang sana iyon. Ngayon, mag-ayos na tayo. Matulog ka na.
Ayos lang sana iyon. Ngayon, mag-ayos na tayo. Matulog ka na. Sister Rulan. Kumusta ka naman? Matulog sa unan. Dito ako matutulog. Maglagay tayo ng unan sa gitna. Kaya mo. Tahimik. Matulog ng mahimbing. Zhang Ming, ikaw. Handang umamin ng pagkatalo. Ang sinasabi ko ay ang sinasabi ko. Humiga at matulog. Sister Rulan, lumagpas ka na sa linya. Kapatid na Mingming. Huwag kang kumita ng bilyong dolyar. Okay, hindi sapat ang kinikita mo para sa 1 bilyon. Tumakas tayo. Sister Rulan, magtiwala ka sa akin. 1 bilyon. Malapit na akong magsawa. Are, hindi ako naniniwala. Bilyon. Kailan kumita? Hindi na ako makapaghintay pa. Kami, dumaan sa shortcut. Kami, dumaan sa shortcut. Gusto mo man o hindi. Sabihin mong gusto mo. Nanaginip si Sister Rulan. Sister Rulan, huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ang sinasabi ko. Ako si Zhang Ming, siguraduhin gawin ang sinasabi mo. 1 bilyon. Makakagawa ako ng sapat sa lalong madaling panahon. Sister Rulan, maghahanap ako ng kayamanan. Pagod ka na, magpahinga ka ng maayos. Trabaho. Nagkakahalaga ng 25,000,000,000 yuan. Na-update na ang mga coordinate ng mapa ng kayamanan, at ang Jade object ay nagkakahalaga ng 00 yuan. Sinagulito at Jade. Nagkakahalaga ng 25,000,000,000 yuan. Nagkakahalaga ng 500 milyong yuan. Mga ulilang ibon at kayamanan. Nagkakahalaga ng 25,000,000,000 yuan. Na-update na ang mapa ng kayamanan gamit ang mga coordinate na 00 yuan object. Nagkakahalaga ng 25,000,000,000 yuan. Nagkakahalaga ng 500 milyong yuan. 2,500 milyon. Diyos ko, sobra na iyan. Anong pagpipinta? Nagkakahalaga ito ng 500 milyong yuan. Kung kaya ko, maghanap ng higit pa sa painting na ito. Kung gayon huwag, makakapag-ipon ka ba ng 1 bilyon sa lalong madaling panahon? Tila ang halagang ito, 250 milyon. Diagram ng nag-iisang ibon. Nakatago sa kanan, sa tambak na basurang ito. Ano ang ginagawa mo? Nagbebenta ka ba ng basura? Amo, hindi ako nagbebenta ng basura. Hindi para sa scrap. Tapos bilisan mo. Huwag mo nang isipin ang pagnanakaw dito. Amo, masyado kang magaling magbiro. Sino ang magnanakaw? Pagnanakaw sa istasyon ng scrap. Tapos hindi mo alam? Nandito ang sanggol ko. Marami. Amo, istasyon ng basura. Anong sanggol kaya ang meron? Ang dami niyan. Dito, pribadong larawan ng magandang babae. Orihinal na medyas para sa magagandang babae. Sasabihin ko sa iyo ang libo-libong ito. Talaga, amo, may pakialam ka. Sanggol ba ang tawag sa mga bagay na ito? Ano sa tingin mo? Ang gin na ito, kaya mo ba itong ibenta ng malaki? Ilang tao ang naghahangad ng mataas na presyo mula sa binili ko ito rito, pero hindi ko ito ibinenta. Tingnan mo iyang bata mo. Hindi ko maintindihan ang mga tauhan. Pumunta, 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 pumunta. Oy, boss. Iyan, gusto ko ring bumili. Pumunta. Oy, boss. Iyan, gusto ko ring bumili. Ano ang gusto mong bilhin? Larawan ng magandang babae. Medyas. O iba pa? Ilang katis ang gusto mo? Gusto ko ng 1 tonelada. Tonelada. Hindi ko makita, bata. Gusto mo ng marami mag-isa. Magandang medyas na may larawan ng babae. Kaya mo ba iyan? Ayoko sa mga boss na iyan. Gusto ko ng 1 toneladang papel. Tonelada ng basurang papel. Nagpapatakbo ka ng paper mill? Ah, tama iyan. Amo, natuklasan mo na ang lahat. Ah, ako nga. Gusto ko ng 1 toneladang basurang papel. Sigurado, ang junkyard na ito
ito? Ilang taon na ba akong nagmamaneho? Walang nakakita nito. Tonelada ng basurang papel. Tingnan mo, makakausap mo. Bibigyan kita ng 50 discount. Boss, napakabait mo. Ang dami talaga dyan. Ako ngayon, iloload ko ito para sa iyo. Ayusin ang paghahatid. Walang amo. Ito, ayoko ng tambak na yan dyan. Gusto ko ito. Pinili mo pa rin. Hindi ko ito ibinebenta. Amo, napagkasunduan naming ibenta ito. Bakit hindi ka maging tapat? Hindi pa ipinagbibili. Ang kalkulado talaga ng bata mo. Dito, maraming larawan ng magagandang babae. Hindi ako pumili. Hindi ako pumili. Hindi maibenta. Hindi. Amo, kung hindi, makakapagdagdag ako ng pera. Hindi ka maaaring magdagdag ng pera. Walang asin. Kung sakaling ang halagang ito, 250 milyon. Diagram ng nag-iisang ibon. Sa pamamagitan ng amo na ito, pinili. Ano ang magagawa natin kung gayon? Bakit hindi mo subukang dagdagan siya ng 50,000? O kaya naman ay magdagdag ka ng 500. Ano ang magagawa natin kung gayon? Bakit hindi mo subukang dagdagan siya ng 50,000? O kaya naman ay magdagdag ka ng 500. Hindi idinagdag ang 500. Hindi ipinagbibili. Hoy, 500. Magdagdag tayo ng 500. CJ, ako ngayon. Ikakarga ko ito at ihahatid ko sa iyo. CJ. Dumating. Hindi pa kailangang magkarga ng kotse. Babayaran kita. Pupunta ako at hihilahin muna. Ikaw na lalaki. Pagdaraya. Magbayad muna. Natatakot talaga akong bunutin ito. Ang ganda naman ng babae. Gusto ko ang sa iyo. Amo, tingnan mo. Isa itong lalaking may integridad. CJ, sa iyo na ang lahat ng tumpok na ito. Hilahin mo lang. Ang diagram ng ibong ulila na ito. Isa lang itong ibon. Ibig mo bang sabihin? Ito ba ang... Ikaw na lalaki. May napili ka na ba, babe? Tingnan ko. Ito ba ang... Ikaw na lalaki. May napili ka na ba, babe? Tingnan ko. Hindi. Ano ang naisip mo? Larawan ng magandang babae. Isang ibon lang. Tinatrato mo pa rin ito na parang sanggol. Heto na. Tinakot ako hanggang kamatayan. Halos 250 milyon. Diagram ng nag-iisang ibon. Napunit ito. Zhao. Kapatid na Zhang, dumating ka sa tamang oras. Narito ang isang larawan. Maaari kayong tumingin ang sama-sama. Malapit ko na itong bilhin. Siya ay isang batang mabalahibo. Zhao, nakikita ko. Naghihintay ka pa rin. Master Bai, halika at kilalanin mo siya. Hindi mahalaga. Kapatid na Zhang, hindi isang tagalabas. Zhao, hindi ba't nagkataon lang iyon? Ngayon, may painting ako rito. Gusto kitang imbitahan. Tingnan mo. Ito, isa itong larawan ng mga ulilang ibon. May painting ako rito. Gusto kitang imbitahan. Tingnan mo. Ito, isa itong larawan ng mga ulilang ibon. Zhao, magandang mata. Isa itong larawan ng mga ulilang ibon. Isa itong larawan ng mga ulilang ibon. Zhao, ang diagram ng ibong ulila na ito. Peke lang sa unang tingin. Huwag kang magpaloko sa batang ito. Nalin lang ako. Pek, umalis ka rito. Kuya Zhang, kilala ko siya. Zhao, kung hindi ka naniniwala sa akin, nandito na si Master Bai. Matutulungan ka naming matukoy at matukoy. Zhao, huli na ako. Pasensya na kung pinaghintay pa kita. Si Master Bai, sakto sa oras. Ang mabalahibong batang ito, may litrato ng isang ulilang ibon. Gusto mong linlangin si Zhao. Ano? Diagram ng nag-iisang ibon. Kung gayon ay kailangan kong tingnang mabuti. Guru Bai. Ito, totoo ang larawan ng ibong ulila. Peke pa rin. Hindi dumating ang matanda para sa wala. Talaga? Ang diagram ng ibong ulila na ito. Ito ang katotohanan. Guru Bai, ang galing mo talaga. Makikita mo ito sa isang sulyap. Totoo ba o mali ang larawang ito ng ulilang ibon? Ito, Guru Bai, umalis ka rito. Ito ay isang tunay na guhit ng isang ulilang ibon. Nasa museo si Mingming. Hindi mo alam yan, di ba? Ito, Guru Bai, umalis ka rito. Ito ay isang tunay na guhit ng isang ulilang ibon. Nasa museo si Mingming. Hindi mo alam yan, di ba? Ang orihinal na mapa ng mga ulilang ibon. Nawala ilang taon na ang nakalipas. Ang larawan ng isang ulilang ibon sa museo. Kopya ito. Ito. Sinabi mo ang bagay na ito. Peke yan sa museo.
Paano ito magiging peke? Mali ba ang pagkakatanda mo? Ang larawan ng ibong ulila ng taon. Matapos mawala, kasali ako sa museo. Ang pagguhit ng imitasyon. Paano ko nagawang magkamali sa pag-alala? Ginulat mo ako. Akala ko ang mapa ng kayamanan ko. May nangyaring mali. Paano mo ako mabitawan? Maghanap ng walang kwenta. Kumusta naman ang mga imitasyon? Binata. Ang matandang lalaki ay handang 250 milyon bumili ng sa iyo. Ito ay larawan ng isang ulilang ibon. Ano sa tingin mo? 250 milyon. Ito ang sumusunod. Gurubay. Pupunta sana ako. Ngayon ang larawan ng ulilang ibon na ito. Ibinenta kay Gizhao. Talaga? Gurubay. Ito ang gusto mo. Ilalagay ko ito. Hayaan mong ibigay ko ito sa iyo. CJ, kung gayon ay gagawin ko. Wala nang mga dahilan. Sa card na ito. Milyon. Binata, kailangan mo itong panatilihin. Sa card na ito. Milyon. Binata, kailangan mo itong panatilihin. CJ, mga iyon. Patuloy mo lang itong tikman ng dahan-dahan. Kung gayon ay mayroon pa akong ibang gagawin. Umalis ka na lang muna, dahan-dahang naglakad si kapatid na Zhang. Hindi na makapaghintay pa. Kailangan nating kumita ng bilyong dolyar. Pagkatapos ay pakasalan si Sister Roland sa kanilang bayan. Na-update na ang mapa ng kayamanan, mga coordinate ng kayamanan, kasalukuyang kayamanan ng pag-update, bilyong dolyar. Diyos ko! Ito, $100 milyon. Ang mapa ng kayamanan na ito, may tuturing itong direktang pagbibigay nito sa akin. Naipadala na ang pera. Hindi pwede. Kailangan ko nang magmadali at hanapin ito. Napakalaki. Hindi ko pa alam. Ano ang hitsura ng $1? Mukhang ang dolyar na ito. Nakatago sa villa na ito. Marami at, hindi ko alam. Kaninong bahay ito? Binata. Dumating para makita ang bahay ngayon. Mayroong ilang mga grupo ng mga tao. Gusto mo rin ba i-auction ang bahay na ito? Subasta. Dumating para makita ang bahay ngayon. Mayroong ilang mga grupo ng mga tao. Gusto mo rin ba i-auction ang bahay na ito? Subasta. CJ, ang may-ari ng bahay na ito. Isa siyang opisyal. Sayang at hindi ko alam kung bakit. Hinatulan ng kamatayan. Kaya ang bahay na ito, ibinenta sa subasta ng korte. Nabalitaan ko na hanggang sa pinakamaraming bala lang ang pwede mong barilin. 10 milyon. Ngunit, mga taong pumupunta, malas ang pakiramdam ko. Ayaw mag-shoot. Maaari mo itong bilhin. Itong villa, hindi ba sulit ito? Hoy, iyahin. Maraming salamat. Maraming salamat. Hoy, binata, ano ang ibig mong sabihin? Ang halaga ng ari-arian, 10 milyon. Ang panimulang presyo ay 3 milyon. Hindi kita sinusundan. Gagawin ko, 10 milyon ng direkta. Sino ang nakikita ko? Mangahas na magbid. Ano? Ang villa na ito. Walang lumahok sa subasta. Villa na nagkakahalaga ng milyong dolyar. Walang may gusto. 3 milyon. Kukunin ko ang villa. Tulungan din ako ng Diyos. Matagumpay ang subasta. Iwanan mo na lang itong villa. Ilang dolyar ang nakatago? Gayunpaman, mabibili ng 3 milyon ang ganoong kalaking bagay. Villa, pero kumita ito ng malaki. Gayunpaman, mabibili ng 3 milyon ang ganoong kalaking bagay. Villa, pero kumita ito ng malaki. Pumunta muna kay Sister Roland. Sorpresahin siya. Diyos! Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Ito ang ginawa mo para sa akin. Handa ka na ba para sa silid ng kasal? Masyado itong maganda, di ba? Kumusta ang nangyari? Sister Roland, gusto. Hanggat kaya kong mabuhay kasama ka. Kahit papaano, gusto ko silang lahat. Sister Roland, papakasalan mo ba ako? CJ. Walang hiya. Tatay, tagapamahala ng tindahan na si Lee. Ginoong Wang, wag mo akong sisihin. Ang chairperson ang nagtanong sa akin. Nakatitig sa iyo, hindi ko rin naman mapigilan. Ako, Humph. Tama ang ginawa ng store manager na si Lee. Kung hindi siya nakatingin sa iyo, nahuli ka ng batang ito. Nawasa ako, Humph, at ikaw. Walang hiya. Nagkasundo kami sa 1 buwan. Paano? Mas mababa sa oras at magsisimula ka ng manhid. Samantalahin ang aking anak na babae. Ilaw na kanina niluto. Tama, sisirain kita ngayon. Maganda ang mundo. Lahat ng iyon ay ang gusto ko. Hindi ito tungkol kay Mingming.
Tiyuhin, paano mo nalaman ang aking buwanang mga ari-arian? Hindi sapat ang kinita ko para sa 1 bilyon. Bata, magsalita ng malaki. Sino ba naman ang hindi may kakayahan? Ilabas ang pera. Tingnan ko. Bata, magsalita ng malaki. Sino ba naman ang hindi may kakayahan? Ilabas ang pera. Tingnan ko. Naku, mahal ko. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Pakiusap lang sa tatay ko. Siguro papayag siya. Pinakasalan kita. Imposible yan. Kahit ano pa ang sabihin niya. Hindi ako maaaring sumang-ayon. Tiyuhin. Salita. Pero huwag mong sabihin. Talagang-talaga. Anak ko siya. Impossible. Tatay. Tiyuhin. Ang kama na ito. Kabuuan, $100 milyong. Sa kasalukuyang halaga ng palitan. Kung magbabawas ka ng cash, humigit kumulang 710 milyon ang aking card. At 700 milyong yuan, dagdagan, isang kabuuang 1.5 bilyon. Tama na iyan. Ngayon, hindi ka maaaring tumigil. Roland, papakasalan mo ba ako? Yoyoyo, paano mo ito ginagamit? 20 araw, kumita ng 1.5 bilyon. Naku, mahal ko. Hoy Lanlan, dito ka lang tumira kasama ang tiyuhin ko. Umupo muna si tatay. Hoy, tatay. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Narinig mo rin, sabi ng tatay ko. Hayaan mong manatili ako rito kasama ka. Sister Rulan, sa pagkakataong ito, sa wakas, walang makakapigil sa atin. Walang prinsipyong pagpapakawala ng tulog. Sister Rulan, sa pagkakataong ito, sa wakas, walang makakapigil sa atin. Walang prinsipyong pagpapakawala ng tulog. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Kung gayon gusto kong magsimula sa tulog araw hanggang gabi. Tulog mula gabi hanggang araw. Natulog kami hanggang sa dumilim. Okay, CJ, kaya mo yan. Kaya mo. Huwag umiyak at humingi ng tawad. Yuha! Bakit ako natulog sa bathtub? Kagabi kasama si Sister Roland. Nakakabaliw. Na-update na ang mapa ng kayamanan, mga coordinate ng kayamanan. Kasalukuyang kayamanan ng pag-update. Chuangu Jade Seal. Hindi mahulaan ang halaga ng kayamanan. Na-update talaga ito. O ang Jade Seal. Ang selyong ito ng Jade ng Imperyo. Sa tubig. Maaari ba iyon? Kailangan ko pa bang mag-scuba diving? Hindi pwede. Kailangan kong tumawag. Tanungin mo muna si Sister Roland. Tingnan kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi pwede. Kailangan kong tumawag. Tanungin mo muna si Sister Roland. Tingnan kung ano ang kaya niyang gawin. Tanungin mo siya kung nasaan siya ngayon. Kumusta, Sister Rulan? No, nagising ako. Hindi kita nakita. Saan ka ba nanggaling? Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Tayong dalawa ay nasa dilim. 7 araw na tayong natutulog ng magkasama. Nag-aalala na ang ate mo sayo. Halika at bumili ka ng mga suplemento. Babalik ako maya-maya. Masunurin mong hinihintay ang iyong kapatid na babae sa bahay. Ay nga pala, Sister Rulan. No, marunong ka bang mag-scuba dive? Pagsisid, nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Ano ang gusto mong gawin sa tubig? Ako. CJ, naiintindihan ka ng ate. Nangako sa iyo ang kapatid. Isasama kita sa pag-aaral ng scuba diving pagbalik ko. Ako, tubig, at paglalayag. Sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, Shu Yong Chang. Ha ha ha. Ako. Sa wakas nakuha ko rin. Ito. Isa talaga itong Jade Seal. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Saan mo ito nahanap? Hindi ka panipaniwala ito. Magkano ang magagastos dito? Bibigyan kita ng 1 bilyon. Saan mo ito nahanap? Hindi ka panipaniwala ito. Magkano ang magagastos dito? Bibigyan kita ng 1 bilyon. Zhao, bakit ka nandito? Bibigyan kita ng 1 bilyon. Bilhin ang heirloom Jade Seal na ito. 10 bilyon. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Narinig mo ba iyon? Gagastos siya ng 1 bilyon. Bilhin ang aming heirloom Jade Seal. Pasensya na, Ginoong Zhao. Ang heirloom Jade Seal na ito. Hindi ako nagbebenta. Hindi ka nagbebenta. Magkano ang gusto mo? Mag-alok. Pasensya na, Ginoong Zhao. Mas mabuting bumalik ka na. No, ang bagay na ito, hindi ito maaaring maging iyo. Tiyak, hindi rin ito akin.
Kanino ito pagmamay-ari? Gusto ko itong ibigay sa estado. Nararamdaman ko ito. Dapat nasa museo yan. Kapatid na Zhang, kamangha-mangha. Humanga. Nakababatang kapatid na lalaki ni Mingming. Ang 1-0 bilyong ito. Hindi mo ba pinagsisisihan? Walang panghihinayang. Ito, Sister Rulan. Sa tingin ko sinasamantala mo na ngayon. Bilisan mo, ibigay mo sa museo. Kung hindi man, natatakot ako pansamantala. Hindi makontrol, maging emperador sa bahay. Bilisan mo, ibigay mo sa museo. Kung hindi man, natatakot ako pansamantala. Hindi makontrol, maging emperador sa bahay. CJ. Sumunod ang kerida. Naku, 10 bilyon. Bale wala, tinitignan ko pa rin. Ngayon, ano na ang updated na mapa, baby? Na-update na ang mapa ng kayamanan gamit ang mga coordinate ng kayamanan. Palabas, cornucopia, kayamanang walang katumbas, kayamanang walang katumbas, marami at cornucopia. Mapa ng kayamanan, na-update na mga coordinate ng kayamanan. Ipakita ang cornucopia, kayamanang walang katumbas. Maaari ba iyon? Narito na, isang kalabisan ng mga kayamanang walang katumbas. Marami at, marami at, marami at. Mukhang ganito ang bagay na ito. Hindi ganoon kaganda. Marami at. Maaari ba? Naghahanap ako sa maling lugar. Pupunta ako. Ito. Ito na siguro ang cornucopia. Dapat ay isang malaking cornucopia. Dahil ang prutas na ito, mahulog. Kayang gumawa ng napakaraming. Tapos kung maghagis ako ng $100 ang papasok. Hahaha.